Mukha. O ikaw, ang kapal mo, Fio. Ano yung tuwan? Tapos nangin ako ng ganito. Ilan yung ama ina? Matagal na. Dito sa mansyon. Kahit kami ng mga alipin. Masyo. Pero, bago na ito pa rin. Pero, Zeta. Ikaw, hindi ako. Ganyan niya ako. Mga walang kwenta, hindi man lang kaya mahuli ang isang nahinong babae. Siya yung yuan. Pinsan mo ako. Bakit ako kinakatanggal mo? Pinsan! Di ba, pinsan mo? Ang ama ko na ang naghahari sa bufo ngayon. Ikaw, wala ka pinag-iba sa asa ng mansyon. Hulitin ninyo ang damit ka! Huwag. Tikyo! Iyo. Kailangan mo. Akong ipagtanggol. Yuan ay sobrang magpasahangganan. Kung masugatan si Chayang sa Hokusui, paano siya makakapalit sa iyo bilang asawa sa Jinyang Shaisifu? Si Senyo, ano yung ng Frank ni Pero? Bakit ako ang ipapadala? Sinabi lang ng nakaraang emperador na anak na babae ng pamilyang Jiang, hindi tinukoy kung sino. Anong masama kung ikaw ang ipadala? Narinig ko nga na ang anak ng Jingyang Hao ay maikli, mataba, malaki ang ulo at tenga at talagang kasuklam-suklam. At gusto pa niyang mangyamot sa mga alipin. Si Mimi, ikaw na ang pumalit sa akin. At ikasas ka niya. At mag-enjoy ka doon. Tatay, Lalo ko ito. Sa loob ng taon, lang sa araw na ito. Kamalasan naman. Alisin na ang kakaang bibing na ito. Alisin na. At ang plaketang iyan, basagin na rin! Huwag! Huwag niyo kuha ng aking ma. Jayang bokang para lang sa titulo. Nakipagsabuatan ka para patayin ang iyong kuya. Masamang kamatayan ang darating sa iyo. Patayin? Hipag. Namatay ang kuya ko. Sasakit. Huwag mo akong bintangin ng walang basehan. Jayang Bokang, Ngayong minana ko na ang titulo ng kuya ko, aalagaan din kita tulad ng ginawa niya. Walang hiya ka! Bitawan mo ako! Enae! ito na babae ko ang kwenta. Ayaw mas mabuti. Gusto mo mas ma. Bakit pa ka magpasalamat at nagkakabalahan kita? Pribilehiyo mo iyon! Ano ba? Babaeng walang utang na loob. Kamalasan talaga. Tie, inay, magiging pinakamataas na opisyal ako at bawiin ang lahat ng sa atin. At pagkikigantihan ang lahat ng dumuhagi sa atin. kahit na may planong palitan ng nobya, kailangan ko ring ingatan ang sarili ko. Nandito na. Sino ka? Mamatay tao! Sakit ah. Sino ka talaga? Aalisin ko ang tela sa bibig mo. Pero kung gumawa ng kabuluhan. Kung hindi, papatayin kita agad. Naintindihan ba? Pakawalan mo na ako. Zeta, si Mahal ka? Bakit kinapala kayo pa makapasok sa palasyo ng Shizi? Hindi mo hakot dapat ng maayos. Giant Hoaxu yung pangalan ko. Ako ang asawang panganawali na dala ngayon para sa Shizi. Pero, hindi ko siya kilala. Siya at ako, hindi pa kami nagkikita. Kaya hindi kita hahadangan kung gusto mong patayin siya. Pangalawang asawa. Teka, sinong nitong kasama niya? Narinig ko nga na si Guinghan. Pango, laki ang tainga at puno ng tika ang mukha. Kaawa-awa na ako na mapapangasawa siya. Tapos ikaw pa. Ang sisbel sa ko sa akin. Tungkol sa Guing Han, Mas malala pa nga kaysa doon. Nasugatan ka. Wala lang iyon. Bakit naman? Lagyan kita ng gamot. sigurado siya ba? Ikaw, bakit doon ka pa nasugatan? Ay, lalaki ka, babae ako, huwag na. Ikaw na ang maglagay ng gamot sa sarili mo. Hindi ko sabi mo ikaw ang talagang gamot. Kakaramas mo kasi yung nakalis na atay. Ayaw mamatay. Lagyan mo na ng gamot.
Ito, bakit sabi ko matayang ka mo? Ang kaya ako ng magulang. Hilin ko talaga sa kanilang gayang. Dalas ko magubat. Kaya lagi na lang akong may dala. Si Gwing Han ay kilala sa kasamaan. Tiyak mahirap ang buhay mo kung mapapangasawa mo siya. Basta mag-asawa. Kailangan ko ang rekomendasyon para sa piling pagsusulit ng korte. Sorry, gagawin ko ito mahinahon. Tapos na. Ay, mayroon naman ka. Hindi mo ba maaaring makuha ng isang bagay? Hindi mo muna ako makuha ang rekomendasyon bago mo kay Queen Han. CJ, pangako ko. Pero kailangan mo rin akong tulungan sa isang bagay. Malapit na magsimula ang malaking pagsubok sa Niting Je. Hindi pa nga ako nakakakita sa Shezi. Paano ko makukuha ang liham ng rekomendasyon? Ito ay mula sa Shizzy. Hindi mo kilala pa sa'yo. Sinabi mo Shizzy. Gustuhan ko lang siya naman. Yan, smart niya yan. Sinabi mo tinali ang pagkasugan. Liham ng rekomendasyon talaga ito. Shizzy, tama ka. Yung mga humabol sa iyo kagabi, talagang walang pag-asa na makakalusot. Tapos, Ano nga ang nangyayari sa tayo? sabi ng taihaw, may sakit daw siya. Pero bakit? Damukas na siya. Ang tusong matanda. Shezi! Shezi, nandoon po ba kayo? Ano? Nagluto po ako ng sopas na manok para pasalamatan kayo sa liham ng rekomendasyon. Ay, wala iyon. Hindi na kailangan ang sopas. Allergic ako sa manok. Hindi na kailangan abalahin ang sarili mo, Yiniang. Maliit na bagay lang iyon. Sige po, Shezi diyan siya. Lalagay ko na ang sopas sa labas ng pintuan niyo. Huwag kayong makalimutan uminom. At Shezi diyan siya, mag-ingat kayo sa paglabas ngayon. Bantayan ang sarili ninyo. Pala, Iyang. Sa pagbili ng Nading Je, hindi tatanggapin ang sinumang pangit o walang ganda. Kaya sa araw ng pagsusulit, mag-ayos ka ng maayos, ha? Salamat sa paalala, Shezi Gansya. Ulit ko sa chicken soup. Pasensya na, Shizzy. Wala na talaga akong maisip na ibang dahilan. Pero mukhang mamalasakit naman itong si Jayang Yiniang sa Shizzy, ah. Nagmamalasakit. May ibang layunin ang pagmamalasakit niya. Ang Nading Je selection, tinutukoy mo. Yun ang basis mo kami lang, Vice Pong Hayanig. Isa sa 100 ang pinipili doon. Hindi ba mas mahirap pa iyon sa bar exam? Si Jayang Yiniang, sa bahay pa lang niya. Hindi pa siya pinahalagahan, wala pa siyang magandang guro. Kaya ba niya? Depende na sa sarili ang kafiyahan iyon. Hindi ba ito si Chenuan? Ang ina pong anak na babae ang Lincoln Coffee. Narinig ko, ang nagtakda ng mga tanong sa pagkakataong ito ay ang kanyang tiyuhin. Maaga ka pa, Giant Yuan Xiaoji. Inayos na ng Ring Anbo ang lahat. Mag-concentrate ka na lang sa pagsusulit. Huwag baguhin ang mga tanong. Tanda ang siguro. Giant CLG, bakit nag-iisa ka lang? O sige, mayroon din pong pahawang anak na babae sa inyong pamilya. Utusan lang siya sa aming bahay. Hindi man lang marunong bumasa. Anong karapatang kumarito? Iyon, Gigi. Yun, Gigi. Ay, ang cute mo naman. Baka dito. Lihan ng rekomendasyon. Paano nakuha yun? Bawat pamilyang opisyal ay may isang babaeng pwedeng sumali sa pagsusulit ng palasyo. Asawa ako ng Shizzy, bakit hindi ako makakapagsali? Nakalimutan ko nga pala. Yung pangit mong asawa ay Shizzy pala. Pero alam ng lahat kung gaano kahirap ang pagsusulit ng palasyo. Hindi ka man marunong bumasa, mas mabuti pang umuwi ka na. Alagaan mo na lang ang iyong asawa. Chayan Yuan, sinira mo ang gamit ng gobyerno. Hindi ko ginawa yun. Nakita niyo lahat, di ba? Wala kaming nakita. Na kahit ano, Diyan sa Hoxwood, pinayuhan na kita. mag-ingat ka sa sarili mo. Madam, wala pang 1/4 ng oras bago magsimula ang pagsusulit. Kung hindi ka makapagpakita ng liham ng rekomendasyon sa oras, hindi ka makapasok sa silid pagsusulit. Kaya ako ay kakansela ng iyong pagkakataon na sumagot. Paumanhin, yung kanina ay basta-basta ko lang ginuhit noong wala akong magawa. Ito, ang tunay na liham ng Rekomendasyon. Mga eksaminado, ito ang unang bahagi ng pagsusulit ngayon. Bawat isa ay kukuha ng isang paksa at gagamitin iyon bilang puso ng tula na inyong susulatin. Ang sino man makakagawa ng maayos na tula ay makakalusot sa unang round. Magsimula na!
Pangalan ng kaharian para ang paksa. Kailangan kong mag-ingat dito. Tulag nga lang. Nakuha ko kanina. Pareho pala. Tapos na ang oras. Itigil na ang magsusulit. Umalis na ng maayos. May mga taong gustong makisama sa mataas na lipunan, pero hindi nila matakpan ang amoy ng kahirapan nila. Na kahit malayo pa. Naamoy ko pa rin. Mas mabuti pa iyon kaysa sa mga walang pinag-aralan na gustong makapasok sa palasyo sa pamamagitan ng pagdaraya. Mas mabuti talaga. Sino ang narawamuwagang kakalan? Ay, tanga! Naiintindihan mo ba ang salitang? Na iyon? At sino ang ipukino? Ano ba sinasabi mo? Sino ka ba talaga? Bitawan mo ako! Hindi kita papansinin. Bakit ka pa humahamon, ha? Siya ang socksweet, bitawan mo si Ate Juan. Nang insulto ako ni Chayan Yuan, wala kang sinabi pala ipagpungol ako. Ngayon, gusto mo magpakatapang. Lukalas! Ang emperador ay dumating. Bakit kasama ng emperador ang mamamatay tao na iyon? Ibig sabihin ba, ang emperador ang nagpapala ng tao para patayin si Gwing Han? Sa liwanag ng araw, Mosul at Sangshilok pa. At nanaki, anong klaseng ugali yan? Malinaw niyong makikita, mahal na hari, si Gayang Hawksway ang unang lumabas at sinakal ako. Pakiuspo, tulungan ninyo ako. Na, si Ate Yuan ay walang kasalanan. Siya yung Saoksung. May gustong sabihin ka ba? Wala. Iwasan ko. Ayon sa batas ng gaye, kung gawas pagpikulkar, anong parusa ang nararapat? Ayon sa batas ng TE, Artikulo 127, ang mananakit gamit ang kamay at hindi magsasanggi ng sugat ay parurusahan ng 10 ginto. Ang mananakit gamit ang barya at magsasanggi ng sugat ay kapalit ng 30 beses. Hindi ko natahan. Nakabisado mo. Ang batas ng ganyan kahusay. Galis ko sa sirip susulipin sa plan ko na tungkol dyan Yuan. Hiraan nila ako si Shinsudo, Mitsudo at nubugang libro. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kaya nagsuki ako. Handa akong palipin ang parusa, pero nag-asala si Giant Yuan. Hindi ba dapat pantay-pantay ang katarungan? Bakit? Burago ka na. Pausahin mo ang mahamong ay kaya sari. Pero bakit mo ako sinakal? Akala mo ba mababago mo ang batas ng dahil ayon sa gusto mo? Pero ayon sa batas, si Jayang Hawksui ay hindi talaga nagdulot ng sugat. Kaya kayong dalawa, Parusahan ng 10 ginto bawat isa. Jayang Hawksui, mayroon ka daw 10 ginto. Hoy, kababayan. Sinabi mo naman ako ng pera. Salamat. Nandito na si Yuaner. Itay, salamat sa mga dalang kahibo para sa akin. Nakasulat ako ng 10 tulan ng masalitang buwan. Alam ko na lahat ng ipo sa puso ko, tiyak ako makasa ako. Magaling. Itay, narinig ko si Zhang Xiaoxu. Huwag kang mag-alala, Itay. May plano na ako para sa kanya. Mabuti. Ang kapalmuks na iyon, nagnanasa pa sa posisyon sa palasyo. Mangarap ka pa! Ano naman si Shen Kuei? Ano ba ito sa malos na? Pagkakulit sa kanila, galing mo, mas na kayo. Kalinis at maayos ang ginawa nila. Tayong happy siya. Pinapapa ko siya noon, natalaki pa pala siya ng sariling mga tapat na sangalo. Ang mga ginawa niya, nag-best nagkakagala na. Pwede pa response niya. Ano, Armina? Alam mo naman ang reyna ina, si Shen Kuei lang ang nasa puso niya. Siya napoprotektahan niya ito ng kalihim. Ang reyna ina ay darating. Sumusuko po ako. Bigla ako kina. Ina! Huwag na mag-alala sa niya. Tumayo na kayo. Tara, Empress tawin na. Hindi ko rin pala ang tapagmana ng inyong Wang. Narinig ko na may nadudulot ng kaguluhan sa kabisera ngayon. Mas mabuti pang mag-ingat ka at huwag muna lumabas ng walang dahilan. Nagbibiro kayo, Empress Dowager. Kung may kaguluhan man, ako ang unang tutulong sa emperador para pawin ito. Talagang tapat at dedikado kang naglilingkod sa kaharian. Yo po, Inswer. Tungkulin ko lamang po iyon. Halika. Ang emperador ay may karamdaman pa at lalo pa itong nagpapalala sa kanyang pagmamalasakit sa mga bagay-bagay. At dahil doon, araw-araw akong nag-aalala at nagpadala ng gamot para sa kanya.
Uminom na. Kung hindi ka iinom, paano ka mananatiling malusog? Anong ano mo ka din? Nagpapasalam po ako, Ina. Sige na, mag-enjoy na kayo ng emperador at ng tagapagmana sa inyong laro. Hindi na ako makikialam pa. Inaalalayan ko namin kayo. Empress na ko ito. Palangalan. Basta. Ibalik sa palasyo. Ikinakalang inong anak apaalis ninyo, Ina. Gaano pa katagal ako inom ng laso na ito araw-araw? Dapat na rin lumabas ka. Alam mo ba, mahal na mahal? Ano? Kapag ang away, ay ganap na ihayag ang kanyang kahinaan. Isang suntok na lang tapos na. Hanhay. Natalo ka na. Nakaw, sasabihin ko ba o hindi? Kami ni Guyinghan ay nasa iisang bangka na ngayon. Kung gusto talaga ng emperador na patayin siya, mamamatay din ako, hindi ba? Promise. Crown Prince, nabodeo. Crown Prince, mayroon akong gustong pag-usapan sa inyo. Ubo. Hindi ako magaling, hindi ko maanggap si Ini ang ngayon. Kapag gumaling na ako, saka na lang kayo magsalita. Crown Prince! Hindi pwede. Napakahalaga nito. Buhay at kamatayan ng buong Jingyang Haofu ang nakataya dito. Nagmamalasakit si Ini ang sa akin at lubos akong nagpapasalamat. Pero talagang hindi maginhawa ngayon. Fing sa ulis ba siya? Bahala na. Kahit maparusahan. Sabi ba yung bismates? Nalim ka to. Crown Prince. Shizi! Hoy, wala akong suot. Hubad-hubad sa tanghaling tapat, totoo pala ang mga chismis. Talagang sira ulo itong Guyinghan. Shizi, magbihis muna po kayo. May mahalagang bagay po akong kailangan pag-usapan sa inyo. Shizi, nakabihis na po ba kayo? Talagang mahalaga po ang usapang ito. Papasok na po ako. Shizi! Shizi, bakit kayo tatago? Shizi! Alam ko sa inyo ang bahay na ito na. Ayaw niyo makita ba? Pero talagang may kailangan ako. Pag-usapan sa inyo, Shizi! Sige na nga. Sabihin mo na dyan. Shizi, kung tawagin kayo ng emperador, mag-ingat po kayo ng husto. Noong gabing pumasok ako sa palasyo, nakakita ko ng isang mamamatay tao. Tapos sa araw ng pinsya na pagpili ng mga babae, nakita ko ulit ang taong iyon kasama ng emperador. Kaya siguro naiintindihan na ninyo ang kahulugan nito, Shizi. Naihatid ko na po ang mensahe. Aalis na po ako. Hindi ko inaasahan, may panganin pa rin, pinili mo pa rin akong balaan. Magaling! Si Juan Jai, iklalas kayo tayo. Sigurado mo nanalo siya. Siyempre naman, naghihintay na kami para ipagdiwang ang tumpang ang Jai. Salamat. Oh, nandito ka rin para marinig ang resulta. Bakit hindi ako pwedeng pumunta kung pumunta ka? Anong talento ba ang mayroon ka para ihambing mo ang sarili mo kayo, Anjay? Mukhang kumpiyansa ka, ha? Tara, magtaya tayo. CJ. Anong itaya? Ayun na rin kung sino ang mas mataas ang ranggo. Ang matatalo ay tumalon sa liyan ng laki. Yuan Jai, malaki naman ang taya. Relax, mananalunan ko to. Bakit? Natakot ka na ba? Kung gusto mong lumangway dahil mainit, o kailang tutulungan kita. Sige, narinig ninyo lahat, maging saksi kayo sa aming taya. Kung may tumanggi sa resulta, itapon ninyo siya sa lawa. Sige, CJ. Tingnan ninyo, ang ikatlong prinsipe. Ikatlong prinsipe? Inhamo ko, hindi ko na siya makita. Naku talaga. Kung lumuhod ka ngayon, at makiusap sa akin, baka patawarin kita. Ang ingay naman, parang may insekto. Na umalingaw sa tenga ko. Chayang Yuan, Luliying Wenshuhi. Ano ulas ko? Congrats, Yuan Jai. Congrats, Sumimi. Mukhang wala ang pangalan mo sa listahan, ha? Natalo ka. Itapon siya sa lawa. Itapon siya sa liyan ng laki. Bitawan ako! Ano ba ginagawa ninyo? Bitawan ako! Nagtatanong po ako. Naniniwala ako sa sarili ko. Hindi ako maaaring hindi nakapasa. Kaya hinihingi ko na suriin muli ang aking sagutang papel.
Kilala kita, Jayang Zhaoxu. Ikaw ang bagong kongkubina ng Shezi. Sinasabi ko. Dahil may shizzy kasi nasandalan, dahil pinagtatang ko sa iyo. Hindi ka pwedeng kumilos ng ganito. Walang galang sa opisyal na pagsusulit. Sa mahigit 100 taon ng pagsusulit na ito, ikaw ang una sa lahat na nag-blank paper. Kakakilig sa galit. Talaga namang kapal ng mukha. Jayang Zhaoxu. Kahit alam mong matatalo ka, kahit ilang salita lang sana, ay isipin mo. Nag-blank paper pa talaga. Nakakatawa ka. Ikaw! Kung hindi ka lang kamag-anak ng Shezi, ang ugali mong ito na walang respeto sa batas at sa pamahalaan, ay nakulong ka na! Dahil ako nasuriin ang papel mo. Katawa-tawa ka talaga. Mas makabisan. Ikaw naman ay bugsak. Tanggapin mo ang resulta. Sagot, hindi ba dapat itapon siya? Doon sa gawa. Sino ba ang nagsabi na nag-blank paper ako? Sino ang nagsabi na blanco ay pinasa ko? Huwag sabihin na. Stop. Parang Queen, hindi ba? Usapin ko, Prinsipe. Hindi ko kumapalay na kasi sa iyo. CJ, gusto kong makita. Ano pa ang magagawa mo? Sir Darren, tingin sa kung nilo sa Ito! Hindi ito possible. Dumating ang emperador! Napupo kayo sa emperador. Tumayo na kayo. Salamat, emperador! Araw ngayon ng pagpapahayag ng mga piling pangalan, sumama na rin ako at may gusto akong ipahayag. Si Guing Han, anak ng Marquis ng Jingyang na matagal nang wala sa kabisera, ay bumalik na ngayon. Hinirang ko siya bilang tagapagkorona para sa mga babaeng opisyal na napili ngayon. Mula kayon, pamamahalaan niya ang ilang gawain ng panloob na korte. Mahal na Emperador, dating ako ang tumutulong kay Inang Reyna sa mga gawaing iyon. Bago balik lang si Guing Han, kailangan kasi siguro niya mag-araw muna ng kaunti. Hindi ko sila rin. So, karaon na lang suot siya ulit. Kasama na rin. Ikaw. Sige, dalhin ninyo ang tula para makita ko. Mahal na hari. Dakila ang landas ng hari bagong simula sa Icheng. Nagbago ang pamamahala at nagsimula ang bagong panahon. Nakakagandang pula. Talaga. Pag-open sa huslan mula. Ngunit po, ang inyong alipin ay niloko ng isang tampalasan. Eh, hindi makapasok sa listahan. Nakikiusap po ako sa mahal na hari may pagpugula ko. Napakaraming talento at hindi magagamit ng kaharian. Sayang talaga. Ikaw ay aking itinatalagang pinakamataas sa listahan ngayon, higit pa sa una. Hindi ito patas. Kinukulang mo ba ang ating hatol? Hindi mo nasintin. Liuk siyang mo. Palpito. Ang sinulat kami itong tindahan mabubura sa loob ng kalahating oras at matitira lamang ang bagong amoy. Katumbas ng ginto ang halaga nito. Siya na few, ikaw ay maganda samang. Ano kaya naabot-aban ng umamahaling bagay? Shezi. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. BMS naman, tapos pangalan. Kung hindi ka sa loob isip para ngayon, si kanyang sa paano niya malalaman kung sino ang nag-iwan ng bilkong papel? Ang liuksiyang mo ay espesyal, ngulit may sariling matamis na amoy na madaling makilala ng nakaalam. Madali ring solusyon, magdagdag ng kaunting pamula sa labi ng babae, pagkatapos ipatong sa apoy at lalabas ang sulat. Opisyal na Few, kailangan pa ba kitang italiwanag ng mas malalim? Few Taren, kailangan ko pa bang magpaliwanag? Ikaw, bilang isang opisyal ng korte, sinadya mong manlinlang at makialam sa pagsusulit para sa mga babae. Makabatay, dahil siya! Hindi ko mahala, hindi ako nasara. Maukuyo. Uminga! Pinsan, natalo ka na. Tanggapin mo na ang resulta. Kasi kulingan. Itapon. Inyong kamahalan! Inyong kamahalan! Tadayam! Yung kung tulad ito, alam pa ba si iminumukahi ko na ang sumulat nito. Bakit mo nasabi yun? Nakila ang landas ng hari. Kasi kung bago pa na ito si Ching. Naunang hap na ho, bago kumahaya. At mula nagsisimula ang bagong kabanata. Ba't naman tayo kuya? Isang kawal ko na pamahalaan. At hinahikayat ang pag-aalsa. Nakakatawa, ibig sabihin, ang kanapis tayo ng nawasa. Halibusin. Ang mga lumang sira ng isang kaharian ay parang isang taong matagal na may sakit. Ang inyong kamahalan ay habag ng sistema. Inubrirdan ang pasisaka at inayos ang pagkakaroon sa asin. Nagagala ka buong bansa. Kahit sinubukan nilang hadlangan ang mga makapangyarihang pamilya na nagpinsala ng mga pagbabago, patuloy pa rin ang inyong kamahalan para sa kapakanan ng bayan. Lubos akong humahanga, tulad din ng tulang ito. Ang sinasabi ko ay makikita sa unang letra ng bawat taludod. Daya magpakailanman. Ama, inapius bin. Magaling. Magaling. Dahil dito. Sa ganitong kadahilanan, karapat dapat ka talaga. Parang salamat, inyong kamahalan.
Mukhang halimaw ba ako? Bakit makas? Ikaw ba ang anak ng Jingyang Shazy? Bakit? Hindi naman kasing pangit ng chismis. Nabigo ka na ba? Ang sinabi ko noon at ang poster na idinig ko, napilitan lang talaga ako sa sitwasyon. Sana huwag na kayong magalit, Shazy. Hinggan sa lang baginig yun. Pero ayon sa ating koka, tutuparin mo na ba ang pangako mo sa akin? Anong pangako? Ano? Ayaw ko namang tuparin. Kumas, Biro lang, relax ka. Mayroon ito pangalang ko sa Empress Dowager. ina ng Juwang, konti lang ang alam ko. Alam mo ito, Ngayon, ang Empress Dowager na ang naghahari sa loob ng palasyo. Nagpalaki na rin siya ng maraming kakampi sa labas at balak pang iluklok si Juwang para baguhin ang buong korte. Gustuhin namin ng emperador ang bagay na ito. Bakit ko sinasabi sa amin ito? Patak na happy dito sa iba. Kung baduin mo yun, ibig sabihin bulon talaga ako. Ako si Guing Han, pagkakataon ko yun. Bukod pa rito, hindi mo ba gustong maghiganti? May ibig sabihin. Subukan ang pumatay sa magulang mo. Nagpursige kang pumasa at maabot ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Hindi ba para sa paghihiganti iyon? Kailan niyo nalaman ang aking plano? Pumasok sa palasyo at muting aking matatay nga doon. Ang muna sa loob, sasaklulot na. Magiging mas madali ito kaysa sa pagharap mo ng mag-isa sa lahat ng panganib doon. CJ, pumayag ako. Siya ba si Jen Soxu? Ano mo lang yung paon? Napakaganda ng tula mo. Ako si Luying. Ang patay ko ay Abin Xiaoyin. Tawag mo lang akong Luying. Magkasamahan na tayo mula ngayon. Sige. Malamang darating kang hakumang opisyal para sabihin sa atin ang aking mga atas. Gusto ko talagang makatrabaho ka. Sayang sa Soxu. Kung kisa ka naroon, free para sa'yo. Kuya mama free. Pagsalpas masimuno ka rin siya. Narinig ko na naging katatawanan ang buong lungsod ang nangyari noong natalo ka sa pustahan ni ate, pero tumanggi kang tumalon sa lawa. Kung ako ikaw, magtatago na lang ako at huwag nang lalabas pa. Nakaano? Ikaw! Tumahimik ka na! Kung pangawida, pilay kumipo. Ginawa mo naman, bawal pag-usapan na ita. Bukod pa riyan, alam na ng lahat sa buong lungsod ang nangyari. Babantaan mo ba sila isa-isa? Ano na yung ginasa ko? Ang ginasa ko. Ang ganap sa iyo ay malim. Sino na asang gali ko? Ang nanguna ngayong taon talagang kahanga-hanga. Hamak lamang po ako, ang palad na mapinin ng emperador. Hindi ko karapat-dapat ang papuri ng Reyna Ina. Ako, ano man ang pamilya o mataas na taong nakatayo sa likod ninyo, sa loob ng korte na ito. Kailangan siya din ang mga atulungin. Mula ngayon, mag-ingat sa bawat salita at kilo sa loob ng palasyo. Walang pagkakamali. Opo. Sa utos ng Reyna Ina, ang tatlong nanguna ay hihirang bilang opisyal na ika-6 na antas na Zhangxi. Ang natitirang 6 ay magiging ika-7 antas na Zhangxi. Lahat ikatalaga sa Xiangyi Bureau. Tinatanggap namin ang utos. Salamat, Reyna Ina. Liu Zhanggong, ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga bagong opisyal na ito. Siguraduhin maayos ang kanilang pagsasanay at turuan mo sila ng tamang asal. Susundin ko ang utos. Lalo na itong isa, pinili mismo ng emperador bilang asawang alipin ng anak ng Jingyang Guangfu. Langan mabuti. Opo. Kapag nagpabaya ka sa Reyna Ina, tapos ka na. Ang Xiangyi Bureau ang namamahala ng mga seremonya, mga taraan at pagsusula. Minsan ay tinuturuan din ang mga prinsipe at prinsesa ng etiketa. Ngunit wala pang prinsipe o prinsesa sa kasalukuyan, kaya iyon ay isasantabi muna natin. Halina at samahan ninyo ako para mapamilyar kayo sa lugar. Oh, hindi na kailangan sumama si Chayang Zhangxi. Medyo marumi ang sahig ng bulwagan. Kiusap, linisin mo lang iyon, Chayang Zhangxi. Hindi pwede, sobrang tipatas niyan. Kung gusto mo, pwede kang makipagsalit sa kanya sa paglilinis. Ikaw ha. Namamit ni Shindig Zashi. Ang ginagawa talaga siya. Ako na lang nag-iisa ang maglilinis ng sahig. Ito! Kumas pinang! Bakit hindi ako? Wala ko ito. Bakit pa ako kumato? Dapat kumatok ka. Hindi ka ba lagi natutulog sa silid aklatan? Nais na ng Chase ang magdesisyon. May magandang babae sa tabi ko. Bakit pa ako mahihigang kasama ang malamig na mga libro? Ano nangyari sa baitat mo? May nakabala sa iyo. Wala. Shizi. Kaba, wala Impress Dowager. Kailangan mo ba ang Impress Dowager? Maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa kanya? Nakaipon na ako ng impormasyon tungkol sa kanya. Ipapasan ko kay Wei Yang sa iyo.
Parang gusto kanyang pasukuin mula sa simula pa lang. Hindi naman. Mga malalim na lihim na paraan lang ang magagawa niya sa akin sa pamamagitan ng mga lingkod niya. Hindi ko siya kinakatakutan. Ikaw talaga ang pinakaastig. Sige na, pagbigyan mo si Weyang na dalhin sa akin ang mga bagay. Nag-uutos ka na sa akin, ha? Lalong nagiging katulad ng tunay na ginang ang bahay ni Shezi. Ginang ng bahay? Bilisan mo. Tama. Ano ba tayo? Ano ba yan? Tungkulin mo ang maglinis ng bulwagan. Kung hindi ka masaya, magsumbong ka na kay Liu Zhangxi. Tama! Hindi ka marunong maglinis ng maayos. At ikaw pa ang nagtatangal-tangal dito. Hoy, wag naman kayong ganyan. Siya ay karida ni Shezi, maselang tao, hindi bagay sa ganitong trabaho. Ang marupog at maarte niyan, paano ba? Karon trabaho. Gusto mo ba ng chismis at mamihinga? CJ, anda! Bibigyan anong trabaho gusto ka? Mula mo iyo. Sa talaga ka. Gayon pa do. Sinong paglusin mo body ko? Zhangxi darin, si Chen Zhaoshui ako nang sumugod. Jayang sa Hoksui, huwag kang malaki dahil ikay pinakamataas. Sinangtan mo pa ang trabaho mo. Lumabas ka ngayon sa pintuan, ha? Mukha ka padawas. Isip-isipan mo, okay? Zhangxi darin, dapat rin ako mapagmahal bago kayo humusga, hindi ba? Hindi mo amas ang sinabi ng isa at hindi lang ako kapahanan. Ang sila ko mismo ang mangyari. Anong ipagtatanggol mo ba? Ikaw mismo ang lalakad o ipapahatak kita. Zhangxi darin, sigswer ay tao ng Shezi. Ang ganitong parusa. Baka mapahiya ang Shezi. Baka mapahiya ang Shizi. Isang mababang antas na kirida lang siya. Sa malaking pagdiriwang, wala man lang karapatang samahan ang Shezi. Pagmamanasakit pa sa kanya ang Shezi. Nagsabing wala siyang karapatan. Shizi, magandang araw po. Ayos ka na ba? Lahay ko na lang aniyahan ang winilang ka ng Spring Flower Market. Kasi mga lang matabaho kaya nataan para kung gustong sumama. Shezi, napakahalaga ng handaan ng rinay na. Paano mo magdadala ni si Grave roon? Mga sarili kong desisyon, ikaw ba ang may karapatan? Kalman, sa araw ng Spring Flower Banquet, lahat ng babae sa Shanghai Bureau ay dapat tumulong sa pagpapatakbuli po. Magiging sabala ang Jayang Zhangxi at hindi makakasamang mag-alaga sa Shizi. Kung ganoon, hindi na rin ako sasama. Kung ganoon, hindi na rin ako pupunta. Mukhang hindi maganda ang kutis ng aking swear. Baka nagkasakit. Iuwik siya para mapatingin sa maganda mo. Wala kang totoo dyan, Liu Zhangxi. Wala talaga. Kasi wala Jayang Zhangxi ako wala. Sige, umpis tayo. Napakalakas talaga ng impluensya ng Empress Dowager. Halos kalahati ng mga opisyal sa korte ay mga tauhan niya. Kaya pala gustong magreforma ng emperador. Ang kopya, hindi ay magkabalay. Isang kalaw ay makakapekto sa lahat. Kung hindi, bakit pa magtatalo ang Empress Dowager at ang Emperador para sa Niting Ji? Kumain ka na. Nakapawilo pa tayo po ang lagi mong nihain sa akin ngayon. Diyan siya, paano mo nalaman? Hindi ka man nagsasalita, pero ito lang naman ang kinakain mo araw-araw. Sino pang hindi mahulaan? Salamat, Diancia. Kasi, sabatin mo na lang ang chef. Ang tinutukoy ko ay ang Changhua Banquet. Diyan siya, alam mo namang sa ganitong klase ng handaan sa palasyo, kailangan tumulong ang mga babae. Pero sinabi mo akong dalhin para manood. Nais mo akong miligtas sa harap ni na Chen Yuan at Liu Zhangxi, hindi ba? Ikaw ay tauhan ng Shade's Mansion. Nangahas pa sila kapihin ka. Hindi ka ba napapagod sa lahat ng iyon? Hindi ko kumpara sa galit na nararamdaman ko kung ano ang lahat ng iyon. Sige, kailan ba ang iyong karawan? Wala nang namatay ang aking mga magulang. Hindi na ako lagi ang karawan. Kahit araw-araw, kaya ko itong ipagdiwang para sa iyo. Ano naman puti araw-araw? Kung araw-araw akong mag-celebrate, tanda naman kita. Ayoko nga. Ngayon ka man, buhay na ito. Akin na po. Awap kayo. Pwede ko yung sumi. Ano naman ito ngayon? Itay! Sino naman ang nangahas na nagpagalit sa iyo? Sila ng Jeng Tatsun hayang pa yun. Tayo patanggal siya si. Wala tag siyang respeto sa akin at pinupupa niya ako. Ulila lang naman siya. Walang kaugnayan sa kahit sino. Bago pa lang siya sa paningin ng Shezi, kaya natural na napansin siya. Pag nainip na siya roon, itatapon din iyon. Bakit mo pa ipagagalit sa sarili mo? Kung alam ko lang na hindi ganoon ang Shezi sa totoo, mo pa ang nagpakasal sa kanya. Chen Yuan! Ang Shezi ng Jinyang at ang Emperador magkaibigan sila mula pagkabata. Ngayon, ang Empress Dowager at ang Emperador ay magkalaban at halos mag-away na. Ang ating pamilya, ang Ling An Bufew, tusto sa Empress Dowager.
Kung magpakasal ka sa mansyon ng Shazy, hindi basta-basta papayag ang Empress Dowager. Eto lang, magla ng anak, ang nito, itay. Ikaw ha, mapuso ka talaga. Isipin mo nga. Nasa gabinete na siya ngayon. Hindi ba mas madali na nating harapin siya? May magandang plano ka na ba? Magandang plano. Gagamitin natin ang Empress Dowager. Hihirang ng lakas. Para ibang sa kanya. Ilipat mo yung blockers na yun noon. Tapos ilagay mo yung isa sa ibaba, ha? Mabuti na lang at ang Shangi Bureau natin ay para lang sa dekorasyon ng palasyo. Kung hindi, mamamatay tayo sa pagod. Yung ito ilipat doon, yung isa ingat sa paglalagay. Dahan-dahan, baka masira. Naintindihan ba? Siya yung Foxway, gusto mo bang mamatay? Yung Yuzan powder ko. Bago pa naman. Sayang talaga. Narinig ko na yung Yuzan powder ay pinakasikat na pabango ngayon. Hindi biro, maganda nga talaga ang amoy nito. Pag ang alis, kumiyan tawad. Ikaw mismo ang nakatayo lang dito na walang ginagawa. Nasira mo pa ang aking powder, tapos ikaw pa ang magpapahumingi ng tawad sa akin. Ikaw, tagtan mo ang kalokohanan. Bakit? Ano ba ang sinabi ko? Ano? Ano yan? Posting flower banquet ng FS Toiler. Ilan po kayo? Para! Sayang sa Hoksu. Malapit na magsimula ang banquet. Hindi pa tapos ang mga bulaklak sa lugar mo. At nandito ka pa rin. Ha? Riyagi ko, agad mo. Opo. Hindi ko na tayo. Ikaw na ang bahala sa lahat ng ito. Ang posisyon ng bawat bulaklak ay dapat na maingat na sabihin. Huwag magkamali kahit isa. Naiintindihan mo ba? Opo. Pagkaalis ni Sharon sa Hawksway, ilagay mo ang bulaklak nito. Tignan mo, Salya. Tignan mo, Salya. Para man maayos, upapansin na kahit sino. Pagkatapos, may gantimpala ka. Oo. Pero, bakit lang ang bukong ka? Tingnan mo na. At ba, langit mo. Huwag mong kalimutan ang nanay mo at kapatid mo. Nasa kamay pa rin ng aking ama. Kung maingay ka, hadakhan, pumisa sila. Bakit kulang ng isa? Sa biyaya ng mahal na Empress Dowager, lahat ng bulaklak ay namumukadkad ng mas maganda. Maganda nga ang mga azalea ngayong taon. Pinaghandaan talaga ng Nightingale. Alam ng Nightingale na mahilig kayo sa azalea, kaya pinagsikapan nila ang pagpapalaki nito. Para masayahan kayo. Mahal na Empress Dowager. Ano nangyari sa'yo? May problema. Sino ang maglagay ng primrose dito? Tulad kamahalang beda, which is mo kakayon. Ano? Mahal na Empress Dowager, si Chayang sa Hawksway ang namamahala sa lugar na ito. Dalhin siya rito. Ngayon din. Opo. Kapal ng mukha mong alipin. Naglakas loob ang saktan ako. Di ko amin. His instako nyo, alalagayin. Halos walang kaninlangan pa ang ebidensya at nagtatanggi ka pa rin. Pakiusap kong pakinggan ako. Tulad din po ninyo, allergic din ako sa primrose. Inuwasan ko palagi ang bulaklak na yun. Bakit po gagamitin para sa ng iba? Para maiwasan ang allergy, naghanda pa nga ako ng gamot. Inumin na ito, gapaling po kayo. At bakit magtitiwala ako sa iyo? Makakatiwala na po ba kayo sa akin ngayon? Kahit hindi mo ginawa iyon, hindi ka pa rin makakaiwas sa kasalanan ng kapabayaan. Magandang araw po, mahal na hari. Magandang araw po, mahal na ina. Ina, hindi po tama iyon. Shayan Sashi, siya nalik sa iyo buhay. Dapat katipalaan, hindi parusahan. Hindi ko pa pinapalaya si Jayang Sangshi, pero nagpa siya na ang prinsipe para sa akin. Sinabi mismo ng hari na may nagawa si Jayang Sangshi. Susundin ko po ang utos ng hari. Huwag kong magalit, mahal na Reyna. Ako po ay nagkamali, kaya naman, handa po akong itama ang aking pagkakamali at hanapin ang plano laban sa inyo. Oh, ganoon ba? Kung magagawa mo iyan, gagantimpalaan kita, ayon sa sinabi ng hari. Maingat ko pong nasuri ang bulaklak. May amoy na hindi galing sa bulaklak na iyon, isang uri ng pabango na tinatawag na Yuzan Fen.
Malamang na ito ang pabangong ginamit ng may kagagawan at hindi niya napansin na nakapagdikit ito sa bulaklakin. Ang Yusan Fen ay may banayad na halimuyak at dadikit sa iyo, hindi mawawala ng ilang araw. Bago ang handaan, hindi ko sinadyang matansikan ng Yusan Fen si Jiang Zhangxi. Jiang Zhangxi, wala ka bang gustong ipaliwanag? Wala. Hindi ko alam. Okay lang kahit hindi ka magsabi. Matagal na kami nag-aalaga ng mga aso sa palasyo. Pag naamin nila isang tao, makikita nila siya kahit saan. Pero medyo maingay ang mga asong ito. Baka may masugatan. Masaya ko yan. Pwes mo lang. Dalhin na ang mga aso. Sandali! Ano to? Kanina, nabanggit niya ako. Doon siguro siya nakakuha ng pabango mula sa katawan ko. Hindi kayo! Sabihin mo nga, bakit mo gustong patayin ako? Tawal po akong bangrin nila. Maawa po kayo sa akin. CJ, kapal ng mukha mo. Dalhin siya palabas at parusahan. Kairo, isang simpleng katulong lang siya. Walang magagawa niya ng ganito kung walang nag-utos sa kanya. Inay, kontrolado ninyo ang buong palasyo. Nasa kamay ninyo ang lahat ng nangyayari dito. Nasa kamay ninyo ang lahat. Hindi ko alam sa inyo, Nay. Magduda sa inyo. Okay. Pag-antas ako. Yun na, ikaw dali lang. Inay, hindi ba sinabi ninyo na gagantimpalaan ang may merito? Ano ba ang libre ko? Salita ninyo as inay. Hindi kayo makakabalik sa salita, hindi ba? Ang mas taas na Jiang Zhaoxui ay tataas sa ranggo ng ikalimang antas ngayon din. Ipapaasaran ko ng ikaw ang antas. Alam sa ako, malaring niya. Dahil bihasa ka sa gamot, Jiang Zhaoxui. Wala kayon ay maging kulpa sa tangkapan ng mga gamot sa palasyo. Ito na nagot pa siya. Agad, kayo. Wala nang pumasok ako sa palasyo. Hindi na magandang kalusugan ko. Bakit pa ako mag-aalala sa Chumbuwa Banquet? Kailangang malaman ng mga nagbabalak kumilos na ang likod palasyo ay nasa aking kamay pa rin. Ang Jiang Yuan ng pamilya Lin Anbo ay gusto akong gamitin para ipaali si Jiang Zhaoxui, pero nabitin ang sarili niya. Tanga nga, pero siyang na beses na masama ang loob. Pero dahil maang kanyang mga paraan, maaari siyang maging isang matalas na sandata natin. Giant Hoksu, siya lang mo sasabihin pa ito. Pero siya ay tao ni Guying Han. Kung ang ganitong talento ay hindi mapapasaking panig, imaralism. Palagi kang naiisip ko, anak. Yuan. Ang paboritong hot food ko! Kung gusto mo, may kang rami. Mata. Na, ang lasa na mahal ko. Kumain ka pa na ba kayo sa? Dati, talagang mahilig ako sa shabu-shabu ng mag-asawang nagtitinda sa Nanjay. Tuwing lumalabas kami, lagi akong nangangarap kay nanay na doon kami pumunta. Ako sa ganoon, wala na sa pamilya namin. Nagsara na rin yung tindahan nila. Mula noon, hindi na ako nakakakain ulit ng ganoon. Shizzy, paano mo sila nahanap? Umuwi sila sa probinsya kasi buntis ang asawa niya. Nagpadala ako ng tao para hanapin sila at pinili ko ang recipe ng shabu-shabu nila. Ngayon, lahat ng lutuin dito sa mansyon ay kaya nang gawin yun. Kulang ko ating oras. Sabihin mo lang. Shizzy, paano mo nalaman na gusto ko ito? Ang shabu-shabu. Walang nakakalagpas sa akin. Kaya ko pang hanapin ang impormasyon ng Empress Dowager. Lalo na ang mga gusto mo. Hindi mo na sana chat. Tama. Sa flower banquet na iyon, sigurado hindi masama mangyayari. Matalino ka talaga. Naisip mo pang gamitin ang powder ng bulaklak. Hindi ko rin talaga alam ano ang gagawin ni Yuan. Pero pakiramdam ko may tinatago siya, kaya siya ang maihawak ng clue. Pinakaligtas na. Mahal ko. Aganta. Asawa ka nga daw, lang naman ako. Anong asawa? Tapos ito ko never sa ujung magkasama kami. Mula kayon, maaari kang kumilos bilang tunay na prinsesa ng Jinyang. Yung mga may natawag na nating kung para sa ano. Bakit nangyari ako, bahala. Buwat agad. Ibig mo bang sabihin, pwede akong magganap ng mapanghimasok at mapanlinlang na prinsesa sa harap nila? Ang imahe. Sasha, ganito lang. Ikukulong. Dalhin. Kukutan. Hindi ba ibig sabihin ito ay hawak mo ako sa leg? Tulad ng isang walang silbing mayaman. Siyempre naman, kailangan ko ng kooperasyon mo. Ano nangyari? Shizzy, busog na ako. Kumain ka na muna ng mag-isa. Yung pintuan. Napakakakaiba naman. Bakit ganito kabilis tibok ang puso ko? Ako po si Jiang Yuan, nagpapaalam po sa Empress Dowager. Halika. Upo ka sa tabi ko.
Mapalad talaga ang iyong ama. Lalong gumanda ka, anak. Sa harap mo sa papel niyo, MS tawad yan. Ay nako, hindi kailangang mag-alangan sa harap ko. Pinapili na bang asawa para sa iyo ang iyong ama? Wala pa po. Ang aking ikatlong anak na si Joer ay maganda ang hitsura at maamo ang ugali. Bagay kayo sa isa't isa. Ay, ngunit abala siya sa mga usapin ng estado ngayon, kaya walang panahon para sa pag-ibig. Ikaw ang gusto ko para sa kanya. Gusto kita, pero kailangan ko munang makita kung kaya mong tulungan ang iyong ama. Saka ko lang sasabihin sa aking anak. Naiintindihan mo ba? Ang ibig kong sabihin. Iyon na ang pangkalahatang sitwasyon ng aming Siyang Yaoju. Kung may gustong malaman kayo, huwag. Tayo makalin, ano sa akin? Huwag pagkaisa sa araw-araw. Out na ng yun. Ang mga reseta ay galing sa payuan. Kami ay naghahanda lamang ng mga gamot ayon sa reseta at ibinibigay sa mga tauhan ng palasyo. Sealer! Liu Ying! Umalis na kayo. Liu Ying! Halika na. Ito, tayo. Hindi na kapag mo ako. Tikman mo na. Kumusta? Masarap. Ang tinapay ni Suer talaga ang pinakamahusay. Ilang araw na ang nakakaraan, nagmamayabang si Jayong Yuan na nakapasok siya sa palasyo at nakakain ng napakasarap na kakanin. Agad akong mag-isip, sigurado hindi iyon mas masarap kaysa sa tinapay na bulaklak ni Suer. Jayong Yuan, Nakapasok siya sa palasyo. Ano ba? Mga, Tingnan ko, katong maawakan. alam mo ba kung bakit siya pumunta sa palasyo? Tinanong na siya ng iba. Pero ayaw niyang sabihin. Mukhang nakita na rin ay nanonood kami sa nata. Handa na siyang kumilos. Sabi nga nila, kahit maliit na pagkakamali, malaki ang magiging epekto. Ang pagkain ng mga marangal na tao ay kailangan napakainit na ihanda. Si Fang Miren ay may malamig na katawan, kaya sa sabaw, maglagay ng danggi at luya. Tandaan, malumay na apoy lang. Opo, Siksing Kiren naman, mainit ang katawan, kaya ang sabaw ay may halong chrysanthemum. Isa oras ng ibalik at iluto pa ulit. Opo, Tandaan, ang mga sangkap at paraan ng pagluluto na ibinigay ng mga doktor sa palasyo, kailangan sundin ng mahigpit. Kahit nababaan ng gulay isang marangal na tao, hindi tayo dapat magpabaya sa trabaho. opo. Kenzo, siya ang sanggong ipinapatawag kayo ng emperador. Pakisamahan po ako sa palasyo agad. Gonggong, may nangyari ba sa loob ng palasyo? Sa pagpasok natin sa palasyo ngayon, sanggong, Mag-ingat ka. Pwede sa girl. Pwede na. Ano mukha mo? Pa-advise mo sa ano ng emperador? Panginoong Panginoong Emperador, kahit gaano ko nakiyang aking tapang, hindi ko magkabang gumawa ng kasalanan ng bibigay ng kamatayan. Ikaw ang responsable sa mga pagkain mo sa palasyo, tama ba? Ngayong umaga, kumain si Xianfei ng pagkain inihanda mo at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng miscarriage. Ano pa ang depensa mo? Ang sabi niya nakaputis, pero hindi ka naman nalaman biyomay ka office na bakit nito sa sinawais. Hindi rin kailanman binago ang pagkain ng Xianfei. Hindi ko nga alam ang bagay na iyon. Paano ba ako magpaplano na magsalas kanya? kahit nabuntis si Xianfei Yang, ang dating resipe ng gamot na pagkain ay hindi sumasalugat sa kanyang pagbubuntis. Kaya naman, patuloy na ginamit ng opisina ang dating resipe. Pero hindi ko malaman kung bakit may nadagdag na porcelain sa gamot na pagkain ngayon. Pagamat nakakaalis ito ng init at lason at nakakabawas ng pamamaga, maaari itong magdulot ng miscarriage sa mga babaeng maaga pa lamang ang pagbubuntis. Siya yung sanggong, ikaw na mahalanggali sa gamot na pagkain. Hindi ka maaaring hindi maalam dito, hindi ba? Leo, isinangitmaan. Insiting si Puko. May na police dancing. Jiang Shaoxu, huwag kang mag-isip na dahil mabait ang hari, kaya magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Kung tuloy-tuloy ito, hindi ko alam kung gaano pa karaming gulo ang maidudulot mo. Kung ganoon, ina, ano ang gusto mong gawin? Puta ka, bisa ka sa gawin ng isa na apply nga sila. Dapat patayin. Hindi pa naayos ang kaso, pero mag-uutos na agad si Empress Daojo na patayin siya. Hindi ba yan pabigla-bigla? Huling Han, ikaw ay isang shisi, pero naglakas loob kung pumasok na walang pahintulot sa loob ng palasyo. Si Empress Daojo ay hindi makatarungan. Tutuon po ang kaharian namin ng pasok ito. Anyway, makatarungan. Maaari bang hindi kaya ang pagmuli na magiging karangan lamang. Kung hindi sa katarungan, sa paboritismo at pagtatago ng katotohanan. Anong pa mo? Guring Han, naglakas loob ka pa na suwayin ako. Ina, ako mismo ang nag-imbita kay Shizin ng Jinyang sa palasyo. Alawang nagsiyas na kasi ako. Matapak ba? Hindi. At sa unsa malahay, iimisigha ko akala na patanakapaptay sa Senfei. Kung nastigan siya isang buwid, hinasi ang babeng mabilis sa kusina. Nang mangyari ang insidente, sila ang nawumata pa noon. Sabihin ninyo, ano ang nakita ninyo sa kusina ngayong umaga? Ano ang nakita? Tuan kami karahay. Hindi na may kinasahan. Dakas magkasa tanan ang hari. Ano? Pagtawirin na si Jamyo ang dito agad!
Ako kayo bahay! Inosente po ako! May nakita sa iyo na pumasok sa kusina. Ano pa ang depensa mo? Impossible! Wala dapat na tao sa kusina noon! Mukhang alam mong mabuti ang bawat galaw sa aming siyang Yaoju. Para maiwasan ang mga taong may masamang balak tulad mo. Kaya ko sinigurado ang palipat-lipat na bantay. Naiintindihan mo? Jayan Hoxu! Nilaloko mo ako! Jayan Yuan, umamin ka na. Bakit mo gustong patayin ang anak na nasa kanan si Yanfei? Sino ang nasa likod nito? Sino ang utos sa'yo? Puti na! Inosente po ako! Sila! Yasangay ka! Sinisiraan nila ako! Totoo ang lahat ng sinabi namin, mahal na hari. Agadaps niyang ganang laso ng pagkain. Itinapon niya ang bote sa loob ng kanyang gamit. Mahal na hari, ibahang papuin niya siya ngayon. Bakit nagpunta rin? Kasi magalitan yan! Kung ganoon, hayong kanila natin siya. Mahal na hari, hayaan na lang ang aking mga tao ang humawak nito. Sa harapan ng lahat, walang tutol ang mahal na hari. Wala akong pul. Huwag kang lumapit! Ako mo hawakan! Pera ko doon! Ako mo hawakan! Ito ba? Wala na ang gamot, pero amoy porcelain pa rin ito. Chayan Yuan, May papaliwanag ka pa ba? Mixing ako! Pala rin na ina! Ginawa ko yun dahil sa inyo! Tama ka lang magsaranan. Hindi ka lakad, maabutan ng habag. Ano sa palagay ng mahal na hari? Napakagandang palabas. Ang anak ni Linbay ay napupunayo magbanta sa pagtumanan ng Grono. May kutupad na ang kautusan ng palasyo. Siya isang siya, mahalaga ang iyong buro sa paglutas ng kaso nito. Ako, pero hindi siya si Kabijan. Inuna ka sa akong yuyo. Kans na mahal! Tumayo ka na. Alam mo, mahal! Kailangan mong lumago ng mas mabilis. Opo! Ano ba tinitingan mo? Naawa ko sa emperador. Ang kanyang anak. Kung nagsalita lang sana yung saksi noon, nasabi ko pa sana yung unang bata ni Xianfei. Ito, next na ako nito. Isip magkaroon. Sa mundong ito, mas gusto ng lahat na huwag makialam. Lalo na sa loob ng palasyo. Hindi mo responsibilidad ito. Huwag mo naisipin pa. Pero iyon ang unang anak ng emperador. Ako. Marami ka walang hawak ng Brad Pugach ang na palasyo. Hindi ka kaya na ikador ang program na. Kahit pa pamangkin niya si Xianfei. Lalo pa nga. Kawawa naman ang emperador. Kung kuhan ikataw yung nakikita sa kanya. Kaya nga, marahil ang pagkawala ng batang iyon ay hindi masama para sa emperador. Pero, hindi ko alam na gusto mo para talaga magkaroon ng bata. Mag-anak na tayo. Matagal ka na sa aking tahanan pero hindi pa tayo nagtutulugan. Medyo hindi na ito tama, no? Mga kakampi tayo, di ba? Kakampi mo lang ako para sa iyo. Ano pa? CJ! Ay, ala. Hindi ako dapat matukso sa ganda niya. Ang revenge ko ang pinaka-importante ngayon. Yuan her! Anak ko! Pagdating mo doon, huwag kang matipid gumastos. Magsusunog ang itay para sa iyo. Yuan her! Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Isinusumpa ko. Amo, sila yung sax po. May na siya. Ano ang gusto niya rito? Hindi pa siya nasiyahan sa pagpapatay sa anak ko. But ako na ang gusto niyan. Pero, Mukhang noon. Kung ako, si Jayang Bokang, ay natatakot o hindi. Wala kang pakialam doon. Sa Linganbo Mansion ko. Welcome dito. Wait now! Itaboy ninyo! Babae ito, palabas! Sino ang maangahas? Ako ay persona. Diyan na alam mo. Hindi ka makasama siya ng siyang bro. Kung gagalawin ninyo ako, iyon ay pagpatay sa isang opisyal ng gobyerno. Mga walang silbi! Bakit ako babalik sa Tlompyo? Napalito lang ako para mag-alay ng insenso para sa aking pinsan. Ikaw ay Linganbo, wala ka bang kahit konting dignidad para payagan iyon? Kung ibang tao, ako pa rito para madalang haki. Malugod ko silang tatanggapin. Pero ikaw, hindi ka rapat. Kung hindi dahil sa iyo, bakit mamatay ng ganoon? Ang aking yuwanan, wala ka pang hiya para mag-alay ng insenso dito. Sino naman? Ano sa lagay? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Gusto mo ba ito kung paano? Isinangkalan mo si Jayang Yuan para maprotektahan ang sarili mo. Para marinig ng lahat. At makapagustuhan sila. Huwag kang mamahas! So, what will you
Ako! Ang naman kayo, alam mo mismo. Si Jiang Yuan na yon. Buhay pa siya. Ang kwartong ito para sa patay, ginamit din ikaw nang mamatay ang aking ama, hindi ba? Ginagamit ng iyong amang kwartong iyon. Anong pakialam ko? Paano walang kaugnayan? Naalala ko noon. Nang mamatay ang aking ama, nakatayo ka sa kinatatayuan ko ngayon. Pero sa panahon na iyon, ang teke ng iyong pag-iyak. Kung mag-aano ka ng insenso, gawin mo na ngayon! Kung ayaw mo, lumabas ka na! Tiyo, naalala mo ba? Doon din sa kwartong ito para sa patay. Tinagpalo mo ng hanggang kamatayan ang aking ina. Karma talaga ang buhay. At ngayon, sa kwartong para sa patay. Dapat kasi mo ano ba? Si Jiang Zhaoxu. Kung ayaw mong magdasal, Lumabas ka na ngayon! Magdarasal. Magdarasal talaga ako. Pero hindi para kay Jiang Yuan ang panalangin ko. Para sa aking ama at ina ito. Jiang Zhaoxu, hanapin mo ang kamatayan mo! Kapal ng mukha mo. Ang posisyon mo. Ayaw mo na ba noon? Jiang mo, ang hindi mo inaasahan ito, di ba? Dumating din ang araw na ito para sa iyo. Kalapating mababa ang lipad. Huwag kang mag-angat ng kilay. Nakasandal ka lang sa yaong Lord ng Jingyang. Darating ang araw na ako, si Jiang Bokang, ay higitain ka at bukas sa akin ang tuluyan. Para sa akin, Yuan maghihiganti ako. Maghihiganti. Sige lang. Ikaw, si Dan Zhaoxu, hindi kita. Pero sino sa atin ang mauna sa kamatayan? Hindi pa natin alam. Magagamit pa pala itong bulwagan ng patay muli. Ako, si Jiang Zhaoxu. Mismo ang mag-aayos ng libing mo. Babaeng makamandag! Pupunta na ako ngayon sa palasyo para harapin ang Empress Dowager. Papatayin kita! Ikaw na! Para sa akin, Yuan Hindi! Ako! Tapos na ang lahat. Shazy, Sa tingin mo, nagkamali ba ako? para sa paghihiganti, pinatayin ko mismo si Jiang Yuan. Pero aking mga magulang para sa taon ang nabuhay. Sa tingin mo, mabibigo pa sila sa akin kapag nakita nilang may dugo ang aking mga kamay. Hindi ka panglit. Si Jiang Yuan ang unang nanakit sa'yo. Lahat ng ginawa mo para lang sa sarili mong kaligtasan. Gusto na ulit pa siya. Kama lang iyon. Ang bawat tuwa ay magtumbas na kapalit. Yung kahalaga sa mungkay ang magkaroon ng mga puso at isipan. Shazy Furen 接到北京日本。 Papaalam po inyo, likod mahanhay. Mga opisyal, Nabibigyan ng galang sa inyo kumahalan. Tumaya na kayo. Jiang Gongle, nagpunta ka na sa Lingan Bufew, hindi ba? Sigurado si Jiang Bokang. Hindi na masasag malay pa. Salamat sa gaya mo, kamahalan. Nang ipakulong ako ni Jiang Yuan, iniligtas ninyo ako at ginawa pa akong opisyal ng Shanggongju. hindi na tayo kailangan magkalaman pa. Kung gusto mong mapasalamat, si Inghan ang pasalamatan mo. Tanong ko sa inyo, magkano kaya ang halaga ng ito? Isang itlog lang iyan, 3 o 4 na pera ang halaga. Tama. 3 o 4 na pera lang, alang-alang iyan kahit ng mga bata sa palengke. Ngayon, sinabi sa akin ng isang babae sa Shanggongju na ang binili nilang itlog ay nagkahalaga ng 10 taels ng pila. 10 pesos nila. Ano yan? Hindi posible. Ano nga ba naging posible yun? Pero nangyari talaga iyon. Tingnan ninyo ito. Hindi ba ito ang daan ng gastos sa kalamitan sa Herencia ngayong taon? Maliit lang ang apektadong lugar noon. Bakit napakalaki ng nagastos? Hindi lang kami finangastos ang problema. Na mangyari ang kalamitan sa yan, padala pa ako kay Inghan para ibisigahan. Ang pera na pinaghirapan ng pamahalaan na ilabas sa kaban ng bayan ay hindi nakarating sa mga biktima. Ganyan din ang nangyari sa Lingyang ngayong taon. Hindi ba na kailangang harapin na natin ang mga taong ito. Ayon sa aking mga impormasyon, tila may kinalaman ang perang ito sa sanggunian ng mga babae at sa reyna ina.
Ano kaya ang kanilang layunin? Possible. Mahal na Harry, ano ang magagawa ko para sa inyo? Hindi lang ikaw. Pati na rin si Inghan. Gusto kong malaman ninyo kung saan napupunta ang perang ito at pulutin ang mga taong ito mula sa ugat. Yan din ang dahilan kung bakit kita inilipat sa sanggunian ng mga babae. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Gusto mo akong magiganti para kay Jiang Yuan? Opo. Mahal na Reyna Ina, ang aking anak na si Yuan napakahirap na naranasan bago mamatay. Pumunta si Jiang sa Hoksui para magbigay pugay, tapos ginawa pa niyang insulto ang pagturok ng insenso ng pabaliktad. Kaya na po ang humusga, mahal na Reyna Ina. Sa palpakan! Ang iyong anak ay nabigo sa kanyang tungkulin. Pinagpasensya ka na kita, tapos magpapagiganti ka pa sa akin para sa kanya. Mahal na Reyna Ina, totoo na nagkamali si Yuan, pero tapat na tapat siya sa inyo. Tapat? Kung tapat siya, bakit niya ako isinangkot sa harapan ng lahat? Ibinunyag pa niya ako. Ako? Ito? Inay, bakit kayo nagagalit ng ganyan? Para sa isang taong walang silbi, papalutuin. Ang selfie pang wawalakis makuha. Bibili ko sa katlo, prinsipe. Tumayo na kayo. Natuloy na. Bakit ka nandito? Kilala ko po ang ina ko. Kung hindi ako pumunta, may mamamatay na tao dahil doon. Ikaw ba ay? Naparito ba ipagtanggol si Jiang Bokang? Siyempre, hindi. Naparito po ako para bisitahin kayo, inay. Kayo po ang pinakamataas sa lahat ng kababaihan sa palasyo. Kung magkasakit kayo dahil sa gali, hindi lang ako. Magugol na ang buong loob ng palasyo. Kamangunte sa rin. Na, Ano? Jiang Bokang, malamig ang sahig. Umiwala mo sa ila. Ito. Ang prinsipe, bakit makaawa na para sa iyo? Bakit ka pa nakaluhod dyan? Tumayo ka na. Maraming salamat po sa Impress Dowager at sa ikatlong prinsipe. Inay, naiintindihan ko po. Galit kayo kay Jiang Yuan dahil paulit-ulit na pinipingkasan kayo niya. Pero patay na si Jiang Yuan. Ang mas malaking problema ngayon ay si Jiang sa Oxway ang naitalaga bilang punong tagapangasiwa ng Shanghong Bureau. Ano ibig mo sabihin? Kung sa ako biluwag ang mamahalan na lang ng pera at talaan ng palasyo, ang pagpapadala ni Shen Sang kay Jiang sa Oxway doon ay tiyak na may layunin. Sigurado akong para sa bagay na iyon. Siya na pa rito. Ano mo kanya? Ang Shanghong Bureau ay hindi lang para sa ating dalawa. Umuupo ka siya. Maraming opisyal sa labas ang sangkot doon. Nakakasya kang matalaan. Di ba? Takot ako mo siya dalawa sa pasyo. Si Shen Sang ay mukhang mahina pero makibay ang loob. Sigurado mag-audit siya ng mga record. Pero tama ka, Reyna Ina, maraming opisyal sa korte ang sangkot dito. Kung gagamitin natin ito ng tama, maaari itong maging malaking tulong sa atin. Ano ang ibig sabihin mo? Napakaganda niyan. Walang tukok o labanan. Gagawin nating target ng lahat ang tatlong iyon. Jiang Bokang. Lumapit ka, may ibibigay akong utos sa iyo. Ako si Jiang Sabson. Baka kilala ninyo ako, baka hindi. Pero mula ngayon, ako na ang bagong punong katiwala ng Shanghong Bureau. Oto, nasaan ang pangalawang katiwala? Punong katiwala! May nangyari sa pangalawang katiwala! Ibabaagan ang pangalawang katiwala at ibalita sa palasyo. Magaling talaga. Bagong dating pa lang ako sa Shanghong Bureau. Ang simula na ako maunit ang mga record, nagkakamay ng tulang wala. Ang mga libro ng record, tiyak na may nakialam na rin dito. Itago na ang mga ito. Seishi, bakit ka nandito? Siyempre, nakita mo akong nagtatrabaho ng husto, kaya napalito ka para alagaan ako. O, ala, nagkukuno pa sa sila. Umin ka. Ang alagaan, para ba sa mga babae lang iyon? Para sa lalaki naman kaya. Ang namatata mo. May nakita kaming mga maliliit na isda. Pero sa panig ng Empress Dowager, wala talagang galaw. Parang handa na siyang maaga kung sakaling may mag-imbestiga sa kanya. Kahit na sinira ang mga libro ng account, nagkakita sila ng kita mula sa loob at labas ng palasyo. Kaya may bakas talagang naiwan. Ibigay na muna natin ang account book na ito sa mahal na hari. Dahil ginadi ko pausahan ng Empress Dowager. Papausahan mo natin ang mga maliit na isda. Gideon. CJ. Sila, tayo sa isang Ang mga minamahal kong opisyal, ginawa nila ang kaba ng bansa na sarili nilang alkansya. Sa palagay ko, hindi ganoon kataas ang tunay na presyo ng binili. May tao sa loob ng palasyo ang kumukuha ng laking bahagi ng presyo. Alam ko, hindi ganoon kalayo ang tunay na presyo. Galit ako sa mga opisyal na ito sa korte. Alam na labatas ko yung love time. Hagre ko!
Tatiko ako. Tawagin mo si Song Junro na kalihim ng pananalapi, si Zhao Yun na ministro ng mga gawa, si Li Tian ang nakapuwang na pagkapamahala ng palasyo, at si Zhao Tianong na general. Gusto kong malaman, bakit ba sila nagnakaw ng pera? Sandali! Mahal na hari, kung gagalaw tayo ng malaki, baka magdulot ito ng kaguluhan sa korte. Kahit magulo ang korte, aalisin ko ang bulok na katiwalian na ito. Bakit ba maya? Dalay! Ulat! Hanari, susi yung korban pajaya, labing sari. Ano? Jiang Samshi, ang ama ng iyong kaibigan na si Luluwing. Si Luxin yun, nagbitin sa kanyang sarili sa bahay. Ipakasunod tayo yun, Luxin yun. Ano na ito? Bakit mo kakorupsyon ang ama ni Liu Ying? Hindi mo kasalanan ito. Shizi, paano ko nakaharapin si Liu Ying? Sasama ako sa iyo para ipaliwanag kay Luliwing. Yinghan, Ihatid mo si Jiang sa Oxy sa kanilang tahanan. Pag-iisipan ko kung paano kaharapin ang pamilya Lu. pero hindi ko kukwal mo na. Liu Ying, Tiraman mo! sila na ang ulo ko. Itinuring ko si Jiang Zhaoxue na kapatid ko, tapos siya pala ang pumatay sa aking ama. Sino ba talaga ang baliw dito? Ako o siya? Hindi si Zhaoxue ang. Zhaoxue, ang ama mo mismo ang may kasalanan. Nang simulan niyang magnakaw, alam na niya na darating ang araw na mahuli siya. Kahit hindi si Zhaoxue ang nag-imbestiga, may iba pang maghukay ng katotohanan. Maaari siyang mamatay sa kamay ng sinuman. Pero hindi dapat. Hindi dapat sa kamay ni Jiang Zhaoxue. Kasi, basta po ako, hindi mo kalit. Jiang Zhaoxue bilang kapatid ko. Liu Ying, patawad. Mula ngayon, ako, Luluwing. Wait lang. Fantastic. Inawagal. Tapos na ang lahat sa atin. Sina Shen Zhang at Gu Yinghan, hindi nila inakala na ang pag-imbestiga sa ating mga record ay magtatapos ng ganito kadali. Nabalitaan ko na si Luxing Wen ay nagpakamatay dahil takot siyang mahuli. Ang anak niyang si Luliwing ay malapit kay Jiang Zhaoxue. Pagkamatay ni Luxing Wen, nagpunta si Luliwing kay Jiang Zhaoxue. Pagkatapos noon, nagkasakit si Jiang Zhaoxue at hindi na nakabangon. Bumagsak sa karamdaman. Mas mabuti pang mamatay na siya. Paulit-ulit siyang sumisira ng aking mga plano. Panahon na para matikman niya ang kahirapan. Sa palagay ko, ang pinakamalaking tagumpay ngayon ay ang maraming ministro ang humiling na itigil ang investigasyon sa umaga na pagdinig. Mayroon pa bang nagbanta na magbibitiw sa kanilang katungkulan? Shenzhen. Maganda ako sa kuya sa maya. Hindi ba? Mas mabuti nga huwag siyang basta-basta kumilos. Habang hindi siya gumagalaw, mas marami tayong oras para maghanda. Kaya mas mataas ang sansa nating magtagumpay. Mas malikot ka na rin. May tao ba dyan? Nandito po ako. Ipaalam sa loob ng palasyo, ang aking kaarawan ngayong taon ay gagawing malaking selebrasyon. Kung mo lang. Kaayos mo lang, anong ginagawa mo? Medyo nakakainis dito. Gusto kong lumakad-lakad sa Shanghong Bureau. Sige naman. Pero hayaan mo akong samahan ka. Sir, huwag mo pansinin ang sinasabi ng mga tao yun. Jiang Zhangxi. 都有别的事，你跟着，你快点下。 Ano ito? Malapit na ang ano, itas daw yan. Ikaw ang listahan ng mga pingling kang populasyon. Listahan ng mamili. Bakit mo sa akin? Lumabas ka na. Opo. May nakita ka ba? Noong napakatumaling, kaso siyempre sa ulirang doon ng palasyo. Nakita mo lang iyan sa isang listahan? Ang mga pagbili sa loob ng palasyo ay palabing sa isang tindahan. Hindi basta-basta nagpapalit. Napansin ko, lahat ng pera na pupunta sa isang lugar na tinatawag na Tianzuan Shanghang. At ang presyo, 10 beses na mas mahal kaysa sa merkado. Tianzuan Shanghang. Parang narinig ko na yung pangalang iyan noon. Jiang Bokang. Jiang Bokang? Tama, ang Tianzuan Shanghang ay negosyo ni Jiang Bokang. Pero marami na akong taon sa pamilya Jiang. Hindi ko narinig na may negosyo si Jiang Bokang. Ang mga opisyal ay nagpapanggap na malinis, pero lihim silang may sariling negosyo para kumita. Matagal lang nag-imbestiga ang emperador, kaya lang wala pang katibayan at nakasandal pa si Jiang Bokang sa Empress Dowager, kaya hindi pa kumikilos. Kaya kailangan nating pumunta sa Tianzuan Shanghang.
Doon ang clue na hinahanap natin. Ngayong gabi, sasabay ako sa iyo. Ito ang kwarto ng mga libro ng Ken Swan Shangham. Kilala. Naaayos na ang lahat ng kailangan para sa aking kaarawan ngayong taon. Kapag dumating ang listahan ng pagbili mula sa Shanggongju, ipadala mo na rin sa iyo para ayusin. Sundin mo pa rin ang dati naming koket. Ipadala ang pera sa dati naming lugar. Pero Reyna Ina, malaki na ang halaga ng pera na lumabas mula sa palasyo. Para sa kaarawan mo ngayon, pwede bang bawasan kahit konti? Baka matsake ng emperador ang mga account at Pagkatapos ng aking kaarawan, sapat na ang pera na lumabas sa palasyo para simulan na natin ang ating plano. Sa oras na iyon, hindi pa natin alam kung sino ang upo sa trono. totoo nga, kapag abdicate ng emperador. Sa oras na iyon, hindi lang si Jiang Zhaoxue na babaeng iyon. Kahit ang prinsipe ng Jingyang, yuyuko na siya sa akin. Sa oras na iyon, mababayaran na rin ang utang na dugo kay Yuan Er. Mabuti at naiintindihan mo iyon. Saludo sa Reyna Ina. Reyna Ina, ito po ang talaan ng mga pagbili ngayong taon. Pakitingnan po ninyo. Reyna Ina, sa daan patungo dito, nakasalubong ko si Jiang Zhangxi. Nakita niya ang talaan. Ano? Ako. Nakita ni Jiang Zhangxi ang talaan. Kanina, nang dumaan ako sa Shangong Birlu, nakita ko silang magkasama ni Shezi. Malaking problema, Reyna Ina. Ako, ang ating libro ng accounts ay nandoon pa sa Chensuan Shanghang. Kumuha ka na agad. Kung makita ito ni na Jiang Zhaoxue at Guing Han, ulo mo ang mawawala. Hindi! Reyna Ina! Kung nakita na nila ito, Naiintindihan mo. sabihin mo ka, Jul. Bantayan niya para sa akin. Nahanap na. Ikaw wala ng ikapitong buwan, ikalawang taon ng iyong dya, 300,000 taos ng gintong bigas ang tanggap mula sa palasyo. 1,000,000 taos na puting bigas. 10 araw ng ikasyam na buwan, 3 taon ng iyong dya, 700,000 taos ng gintong bigas mula sa palasyo. Ang Jiang Bokang na ito, malaki talaga ang tinurakot niya sa palasyo. Ang mga tuwaling opisyal noon ay gumagamit ng gintong bigas para sa ginto at puting bigas para sa pila. Hindi ko inakala na si Jiang Bokang at ang Empress Dowager ay ganoon din ang ginagawa. Hindi na niya maitatapwa pa ang lahat. Tara na. Ang Jiang Zhangxi at ang Shizi ay pumunta ng walang imbitasyon. Hindi ba kayo masyado walang galang sa akin? Jiang Bokang. Ikalawa mong tiyo ako, hindi ba masama ang direktang tawagin ang pangalan ko? Jiang Zhaoxue, hindi na kita itatago pa. Handa na akong sabihin ang lahat. Ang pagkamatay ng iyong ama noon, may kinalaman talaga ako doon. Pero siya, hindi ko siya pinatay. Ikaw ang kumatay sa kanya! Huwag kang gumalaw! Huwag kang gumalaw! Papatayin ko siya ngayon din. Guling Han, akala mo ba natatakot pa ako sa iyo? Ha? Pakinggan mo ako. Bibigyan kita kagaplo. Jiang Zhaoxue, nasa iyo na kung mabubuhay ka o mamamatay. Sandali lang! Hindi, mag ako. Sabi ko, ako lang sure. Talagang sawimpalad kayong dalawa. CJ, ipapahatid na kita. Jinyang Shizi! Sa kabilang buhay. Huwag, Shezi! Upang malo, kayo ang nagpumilit sa akin. Ang aking negosyo. Wala kayong pakialam dyan! Ha? Jiang Bokang. Pag-isip na maayos. Kung kaming dalawa, Matay sa iyong kamay. aking pagpatuhan ng ipano. Utsula kakasmanan mo yun. Kung makikiusap ang Shizi para sa'yo, may pagkakataon ka pang buhay. Pero kung mamatay ang Jingyang Shizi dito, wala ka nang magiging pag-asa. Akala mo ba natatakot ako? Ha? Basta mapatay ko kayo. Kahit ikulong pa ako. Kahit ikulong pa ako, aayusin ng Empress Dowager ang lahat. Okay ka ba? Okay lang ako. Jiang Bokang. Hanggang dito na tayo, hindi ka pa rin magsasabi ng totoo. Hindi ko inakala. Nagsilbi sa kanya buong buhay, tapos siya pa ang pumatay sa akin. Jiang Zhaoxue, masaya ka na ngayon, no?
Ikaw ang dapat kaawaan, hindi ako. Ako. Ikaw ang dapat maawa sa sarili mo. Talaga bang akala mo nagpaghiganti ka na para sa iyong ama? Hindi! Ang iyong ama! Hindi ko siya pinatay! Hindi! Hindi ikaw. Sino kung gayon? Na nagpatay sa aking anak na babae. Sa tingin mo, Sasabihin ko sa iyo. ako, talagang inaabangan ko ang mukha mong makita ang tunay na pumatay sa iyong ama. Hihintayin ko iyon. Jayang Bokang. Hindi ikaw. Sixer. Sino pa ba? Walang hiya! Sa loob lang ng ilang buwan, ang tiyak na lumabas sa Tiansuan Shanghang ay katumbas na ng isang taong buwis ng buong kaharian. Nakakapal ng mukha. Napakalaking halaga na ninako na pera. Hindi maaari si Jayang Bokang lang ang kumain ko. Meron siyang mga kaalyado sa korte. Ang mga taong ito, nasaan na ang kanilang mga pangarap ng sila ay nagpapagal pa para sa bayan? Isa! Imbestigahan ng mabuti! Opo, gawa ang utos si Jayang Bokang ay nadanakaw at ibabag sa batas. Sa gawa siya ng making atiwalian laban sa korte. Ayon sa batas na tayo, aking hindi tuloy ay alisin at aking ng bangkay ay bibitin sa pamilihan biyang babala sa lahat. Sayang nga, patay na si Jayang Bokang. Ang tangos namin sa Tiansuan Shanghang, putol na. Ang pumatay sa kanya, malamang kay tao ng Reyna Ina. Kumusta lang ang protocol sa mga namatay tao? Nagbibigay ng galang sa mahal na hari sa Shezi at sa Shezi Fei. Idlakop tao. Tama huli, lasa na ang iniinom niya. Patay na. Ano ito? Ang sandata niya mukhang gawa ng opisyal na hukbo. Ibig sabihin ninyo, pribadong sundalo ito. Mga akong ngiri. Tama iyon. Dahil na ito. Noon ay akala ko, ilang tao lang ang kanyang pinakanatili. Hindi ko inakala na Nakarating nga pala ito sa ganitong antas. Sayang, patay na si Jayang Bokang. Wala nang makapagpapatunay. Tani ko, Ripples. Basta ba Ren Ina naman magsitik na? Ako pa trust na. Jayang Gongling, kahit hindi natin nahuli ang Empress Dowager sa pagkakataong ito. Nahuli naman natin si Jayang Bokang, ang tarantagong iyon. Alas yan nagawa mong Gongling. Sabihin mo, ano ba ang gusto mo? Sa Oxford na wala katukuhin ko para sa inyong kamahalan. Hindi ko kaya pagkakagati pala. Emperor, kayo ay pareho mahalaga ulit ko. Huwag kayo maiyak humingi. Sabihin na lang ng direkta kung ano ang gusto ninyo. Zaoksue, may isang bagay nga po akong nais hingin sa inyong kamahalan. Emperor, sabihin mo. Zaoksue, kahit inalis na ng inyong kamahalan ang titulo ni Jayang Bokang, ayon sa batas ng dae, kung walang magmamana, ibabalik ito sa korte. Kaya naman, hinihiling ko sa inyong kamahalan na hintayin muna. Emperor, ayon sa lumang kautusan, ang isang unang antas na Gongling ay maaaring magmana ng titulo ng kanyang ama. Gusto mo pang mamana ng titulo ng iyong ama, hindi ba? Zaoksui, tama po. Emperor, sige, kung ganoon, ibibigay ko sa iyo ngayon ang ranggo ng unang antas na Gongling at ibibigay din sa iyo ang titulo ng iyong ama. Inyong kamahalan, hindi po maaari. Bakit naman? Dahil hindi sapat ang mga nagawa ni Zaoksue para maabot ang unang antas na Gongling. Kung paakyatin siya ng inyong kamahalan na wala sa kabatayan, magagalit ang lahat. Ito, Inyong kamahalan, mas mabuti po buong tulong antas na gawin si Saoksui. Pangasiwaan ang tapong kawalan ng Shindi, Shanggao at Shinggong. Tingin mo na tutulo, hindi na si Saoksui na maabot akong antas, hindi po noon. Emperor, mabuti rin iyon. Zaoksui, salamat po, inyong kamahalan. Patay na si Jayang Bokang. Hindi ka man mismo ang pumatay, pero parang nagbigay ka na rin ng hustisya para sa iyong ama. Bakit manukob ka pa rin? Bago siya mamatay, sinabi niyang hindi siya ang pumatay sa aking ama. Nag-iisip ako kung sino nga ba. Baka galit na galit lang sa iyo si Jayang Bokang. Sadya niyang naglagay ng duda sa iyong isip. Malapit ang mga si Jayang Bokang Won. Hindi na gagawin yun. Hay, walang silbi ang pag-iisip mo dyan. Mapapagod ka lang. Halika, isasama kita sa isang lugar. Saan? Hulaan mo. Ako ka. Ako mismo ang nagluto ng lahat ng pagkain ngayon. Tikman mo. Shizi, marunong ka palang magluto. Natuto lang ako kaunti sa kusinero ng bahay. Dahan-dahan. Masarap ba? Eseg, masarap. Ano ito? Hulaan mo. May tamis ng tangli at may sariwang lamig ng niebe. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay tangli Jiangsu.
May nilagay ka ring pintang mehua dito, hindi ba? Tama ang hula mo, madam. Masarap. Ito ay naman na Sir G. Maligayang kaarawan, madam. Maraming nangyari kamakailan. Alam kong malungkot ka. Nakalimutan mo pa nga ang sarili mong kaarawan. Bakit mo ako tinatrapo ng ganito? Lagi kitang haalagaan. Kapsan ba ako kawak? Oh, may nakita lang akong dumi sa mukha mo. Gusto kong alisin. Oh, ano ba nang ginagawa mo? Ano ba na iniisip mo? Gusto kong hanapin ang tamang pagkakataon para humingi ng pahintulot sa emperador para may alay ka bilang aking pangunahing asawa. Alam mo na yan. Hindi ko pinapansin yan. Pero mahal kita, ayaw kitang mapahiya. Ikaw, ulitin mo nga. Sinabi ko, mahal kita. Kung gusto mo, sasabihin ko sa'yo araw-araw. Tanong sa inyong malahan. Anong magandang balita? Bakit parang masaya ka? Hintayin mo, hulaan ko. Halata ba? May apat na pinakatalas na isubuhay ng tao. Kaya ang natitira ay ang gabi ng kasal, di ba? Mahal na hari, marami kayong inaalagaan para sa bansa. Huwag na kayong mag-abala sa personal na usapin ko. Tama pala ang hula ko. Mapalag ka sa pag-ibig, pero mag-ingat ka sa korte. Sa pagkamatay ni Jayang Bokang, patay na ang tanging clue natin. Namangikukan, sa bakit tama? Ano ba ang plano mo ngayon? Ito ay Ano ibig ko? malinaw na ginagamit ng Reyna Ina ang pera, kaya lang wala tayong patunay. Alam niya iyon. Ngayong hawak na niya ang palasyo, saan kaya napunta ang pera? Ibig ko sabihin, Shen Xu. Ang pera ay maaaring pangsuhulan sa mga opisyal o pangrekruta ng mga sundalo. Naghahanap ng pagkakataon ang Reyna Ina para kumilos. Kung ganoon, Bakit hindi na lang tayo lumikha? Pero matagang hari. Mahal na hari, may isang kahilingan pa ako. ano iyon? Hindi na nakikiusap ako sa mahal na hari na opisyal na kilalanin si Jayang sa Oxford bilang aking asawa. Ang seryoso mo naman, akala ko may malaking bagay kang sasabihin. Pala, ganito lang pala. Kayo nga naman, nagtsaga kayo at nagbunga na rin. Aprobado. Ipaabot sa Zhongren Few, ayusin nila ang lahat ng gagawin. Maraming salamat, mahal na hari. Nagpadala na ako ng tao para pataliin ang Sungren Few. Sabi nila, 2 buwan pa man din ang pinakamaagang petsa ng kasal. Bakit ka ba lagi nagmamadali? Liu Ying, Ayos lang. Tala na. Inang! Inang, bakit mukhang pagod na pagod ka? Ano ba ang ginagawa ng mga mananamot? Puso ang may sakit, anak. Naiintindihan ko kung bakit nag-aalala siya. Ngayong patay na si Jayang Bokang, mahirap na talaga ang ating sitwasyon. Nakakainis ang si Guinghan, hawak na kayo ng lahat ng kapangyarihan. Habang nga doon siya, parang pader ng bakal ang palasyo. Kung gagawa tayo ng hakbang ngayon, napakadakilang panganib. Kaya humanap tayo ng paraan para mailayo siya sa kabisera. At pagkakataon na para ayusin siya habang nandoon siya. Tama si Inang. Tapos, si Jayang sa Oxy na iyon. Kapal ng mukha. Jayang Zhangxi, hindi ba handa ang balita? Mahal sa sitwasyon. Si Liu Zhangxi na siyang ibiro. Nahawa na siya. Ano? Kumusta na si Liu Zhangxi? Kanina pa umaga, nahirapan na siyang huminga. Tapos ng tanghalian, nagsuka siya ng lahat ng kinain niya. Mataas na ang lagnat niya. Hindi siya magising. Gaano nakalayo ang pag-aaral ng Luna sa salot? Dahil sa kakulangan ng panahon. Hindi namin naabot ang tamang reseta. Kaya walang subukan habang umaaha. Pero, basta makita natin ang mga gamot na ito, may pag-asa pa tayong malabanan ng salo. maganda. Nung nag-aayos ako ng bodega ng gamot noon, nakatipid ako ng maraming bihirang halaman. Halos lahat nandito. Pero ito, ano ito? Ito ang natin sa reseta. Panulungan sa malalim katubatan sa bulbo. Hindi naman siya bihira. Pagkabalay, walang nakakaalam na gamot pala ito. Ganito na lang. Magpapadala muna ako ng tao para hanapin dito sa lungsod. Kung wala, pakiguhit na lang ang halaman para mahanap namin sa bundok. Ipapasamahan kita kay Weiju para ligtas.
CJ. Inay. Si Jayang Seoksui ay nakagawa na ng reseta para sa sabot. Ano? Kulang pa raw ng isang gamot at plano niyang hanapin ito mismo. At hindi pa niya nakikita si Guing Han. Pagkakataon na ito. Kumilos ka agad, sundan siya. Pagkuha niya ng gamot, patayin siya agad. At dalhin mo, kung makablik ko. Ano na ang nangyayari? Ng araw, Shizzy. Nahanap na ng CCTV ang mga halamang gamot, pero sinalakisan ng mga mamamatay tao. Naibalik ko na siya sa palasyo. Ano? Dalawang linggo walang tigil na ulan at taglamig pa ngayon. Ligo-libang mamamayan sa loob at labas ng pabisera ang nagkasakit na ng salon. May naisip na ba kayong solusyon? Ayon sa utos ng kanyang kamahalan, ang lahat ng babaeng doktor at manggagamot ng palasyo ay magtatatlong araw nang nagbibigay ng libreng konsultasyon. Pero napakaraming pasyente, patak sa timbal lang ang epekto, wala pa ring pagbabago. Hinihiling ko sa inyo na magbigay ng isang makatotohanan ng solusyon. Huwag na magkakita ang inyong kamahalan. Dati, ang tanggapan ng mga manggagamot ay puno ng mga mahuhusay. Noon pa, naayos na sana ito. Pero ngayon, ganito sila kahina. Kayo rin po, kamahalan, may bahagi sa pagkakataong ito. Ibig bang sabihin ng ina ay mayroon na siyang solusyon? Siyempre naman, kung isasauli ng kamahalan ang tanggapan ng mga manggagamot sa aking pamamahala, ilang araw lang, maibibigay ko na ang lunas. Mukhang nagmamadali ang Reyna ina, hindi ba? Guing Han. Mahal na hari, inayos na iaguling yung libre ekspesyon ng mga nagamot mula sa Imperial Medtobulu. Batay sa mga lumang record, nakagawa na sila ng lunas para sa naglaganap na sakit. Ito ang aking dala para sa inyo. Boy, hello, ang hospital schools ba yan? Pinagkatiwala ko na sa inyo. Mahal na hari, habang hinahanap ni Jayang Gongling ang gamot, siya ay inatake ng mga mamamatay tao at nasugatan. Maswerte at nahanap niya ang yung Giant Tao bago pa siya mawala ng malay. Lahat ng mamamatigaw ay nagpakamatay. Walang naiwan na buhay na saksi. Hinihiling namin ang inyong marunong na pagsusuri, mahal na hari. Alam ba ito ng Reyna ina? Matagal na akong nakakulong sa loob ng palasyo. Ano ko malalaman yun? Sa buong kabisera, utila kayo wala ka namang puts ng mga tao. Kung hindi alam ng Reyna ina. Ano ba yun ako? Ay tatanong sa ikatlong prinsipe. Anong kinalaman nito sa akin? Anong lamang ito sa pamamaraan ng Reyna ina? Bakit tempo pa ako? Sa pagkakataong ito, maswerte siya. Pero sa susunod, hindi ko alam kung magiging ganoon pa rin ang swerte niya. Huwag mag-alala, piyay na. Sinali ang tao yun. Hindi sa mag-iyon kasi. Wala namang ebidensya si Shen Xiang. Ano bang malalaman niya? Hindi ko inaasahan na kayang-kaya ni Guling Han na patayin ang lahat ng mga elite na assassin nang walang kahirap-hirap. Talagang hindi mapapantayan ang kanyang kakayahan. Tungkol sa plano ninyong ilipat si Guling Han sa labas ng kabisera, mayroon na akong ideya. Talaga? Dahil kinuha na niya ang tungkulin sa tulong sa mga nasalanta, gamitin natin ito. Hayaan nating mahulog siya sa ating bitad. Lo Zhangxi, dito ka ba padalawin ang aking asawa? Ako? Unconscious pa ang aking asawa. Gusto mo bang maghintay sa sala, Lu Zhangxi? Kumusta na si Xur? Ano ang sabi ng doktor? Maswerte na hindi nalagpasan ng palaso ang puso at baga, kaya hindi nanganganib ang buhay niya. Pero nawalan siya ng maraming dugo at pagod na rin siya sa mga nakaraang araw, kaya hindi pa siya nagigising. Narinig ko na naghahanap si Xur ng gamot para sa akin nang siya ay sa bunutan. Hindi mo naisisipan ang aking asawa. Ang paghahanap ng gamot ay tsansa lamang. Huwag mo sisihin ang iyong sarili, Lu Zhangxi. Ganoon din ang usapin ni Lord Lu. Umaasa akong pag-iisipan mo ito ng mabuti. Sure. Gising ka na. Dahan-dahan. Nakita na pa ang gamot? Kumusta na si Liu Ying? Huwag kang mag-alala, epektibo ang reseta. Sabi ng manggagamot, gumising na siya. Salamat at galing na siya. Xur, Liu Ying, hindi ka pa ganap na galing. Bakit nandito ka? Xur! Kasalanan ko lahat ito. Ako ang may kasalanan. Alam ko naman na hindi mo kasalanan ang nangyari sa aking ama. Pero hindi ko kayang sisihin siya, kaya ikaw ang nabuhusan ko ng galit.
Inisip ko na lahat ng mali ay sa'yo. Ganyan ko katrinato, pinaluha kita ng paulit-ulit, pero handa ka pa rin iligtas ako. Tanungin kita kung ako ang nagkasakit. Hanapon ko ang pasakin. Magkaibigan tayo eh. Kahit nag-aaway tayo minsan, kapag buhay ang nakataya, hindi tayo mag-aatubiling iligtas ang isa't isa. Hindi ba? Ang usapin ng salot ay kailangang malutas agad. Magsimahan. Luhod mo sa Shizi. Halika, una. Natuhan. Ikaw at si Inghan ay malaki ang nagawa sa pagpigil ng salot dito sa kabisera. Pero bakit parang may problema? Mukhang nag-aalala kayo ng Shazy. Matalino ka talaga, Shazy Faye. Tapos ako pipili ng salot dito, sir. Sumabog na naman ang salot sa Kixian. Napakabilis kumalat, sa isang araw, umabot na sa 12 na ngayon. Nahawa pa nga ang aking mga royal na manggagamot. Napakahirap na itong kontrolin ngayon. Halos wala ikong bisa. Ang pinakamalaking problema, may mga taong sinasamantala ang kaguluhan. Nagpapakalat sila ng mapanganib ng mga salita para guluhin ang kaharian. May mga taong hindi na mapakali. Tama. Napakagulo na ng ginagawa nila. Hindi lang basta pagpapakalat ng walang kwentong chismis ang layunin nila. Ewan, ikaw pala mga ito. Gusto po ba ninyong ipadala si Shizi sa Kixian? Tama. Alam ko na magkamahalan kayo ng iyong asawa. Masakit ito para sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Ipapadala ko ang pinakamahusay na magagamit kasama ni Inghan. Sisiguruhin pong ligtas siya. Wala man ang padang edak kapira ng sakisyo. Tayo nila hinggo po, inyong mahalan. Huwag kang kalala. Malamig na ngayon, huwag kalimutang magdamit ng makapal. Ganadan ako yung magamutan sa iyo. Ito, para sa sipon at lagnat. Ito naman, para sa mga pasa at sugat. At ito, pang kontra sa lason. Kayang harapin ang karaniwang uri. Ito, ginawa ko mismo para sa iyo. Kakanin. Kainin mo habang nastaan ka. Napagsuwet ko lang yung tulad na. Shizi, may gusto kong sabihin, hindi ko lang alam kung tama bang sabihin. Sa pakiramdam ko. Ngayon, may masamang kutob ako. Huwag kang mag-alala, iingatan ko ang aking sarili. Ang salot sa Key County, hindi ito natural na sakuna. Gawain ko ng tao. Iyon din ang iniisip ko. Kaya naman, manatili ka lang dito sa kabisera at hintayin mo akong bumalik. Mag-iiwan ako ng mga bantay para sa iyong kaligtasan. Mas ilalin ako pinalihan ng hari ako. Hindi sa ang hasog mo ito. Ikaw ang nangangangib sa paglalakbay na ito. Dapat sila ang samahan mo, hindi ako. Kapag ligtas ka, saka ko kayang harapin ng walang pagkaalala ang lahat. Lolo, narito ka na. Nagpakuha na ako ng mga paboritong bagay mo. Tapusin ko lang ang account book na ito, tapos masisimba na tayo. Sige, huwag kang mamadali. Dahan-dahan lang. Ang dasal na ritual ng mga monghe sa Xianggusi. Yung noong bago namatay ang nakaraang emperador. Ang ating indrador ngayon hindi man naglataya, kaya hindi pa imisasawa. Ritual sa tubig at lupa, 24 na monghe. Kasama ang mga aklat ng dasal at mga alay, 3,600 tiles ang gastos. May mali. Saan may mali? Noon, ang Shangi Buryo ang nag-ayos ng tirahan ng mga monghe. Kaya nakita ko rin ang talaan ng ritual na iyon habang inaayos ko ang mga dokumento. Pero ang naalala ko, 25 ang bilang ng mga monghe. Sigurado ka? 25. Tiyak. Huwag mo, mukhang itlawanan ko ngayon. May tinatago. Ilang araw pa lang, libo-libo na ang nagkasakit. Bubuong baryo, wala na. Base sa aking obserbasyon, sintomas. Iba ako sa mga pasyente. Pagkakaiba na madaling mapabayaan. Kaya naman nang dumating ang mga manggagamot para maglunas, hindi nila ito agad napansin. Ginamit pa nila ang gamot para sa sakit sa kabisera bilang lunas, kaya natural lang na halos walang epekto. Naapusahan ng signals. Ang unang naapektuhan ngayon ay nasa tabi ng ilog at ang mga tao roon ay gumagamit ng tubig mula sa Key River para uminom at mag-iriga. Kaya naman, nagsiyasat ako at natuklasan ko na walang buhay na nilalang sa tubig. Ganyan ang kulay nito. May problema sa tubig ng Key River. Napasa namin sikap para sa singitan. Mukhang sinadya ng taong nasa likod nito na dalhin tayo dito sa Key County. Ano?
Patay na si Jayang Bokang at ang mga nakaw na kondo ay hindi pa natutuklasan. Kung tama ang hula ko, ang Key County ang pinagtataguan nila ng dumi. Shazy, ilang pasay ng kabal tayo kung dumating sa labas. Mukhang makapagpagpasan tayo. Hindi ko alam kung paano ang sisi. Sa labas. Shazy Fee, malaking problema. May balita mula sa Key County. Namatay ang Shazy para sa bansa 3 araw na ang makalipas. Inay, nagtagumpay na tayo. Talaga? Ayon sa aming espiya, patay na si Gringhan. Nasa kamay na natin ang Key County. Isang utos ko lang, susulong na tayo sa kabisera. Malapit na nating makuha ang buong kaharian. Pero kung lalabas tayo ngayon, wala tayong malinaw na dahilan para makipaglaban. Kapag nakuha natin ang patunay na hindi nahipimo ang pagkahari ni Shenhang, makakapag-imagsik na tayo. Ang pagkakahawak ni Xianzhang sa trono ay dahil kay Guyinghan. Patay na si Guyinghan. Eh, sabi niya, hindi ba, mayroon pang isa? Napakatalino ng inay. Swear, kailangan mong magpalakas. Hindi rin naman gusto ng iyong asawa na makita kang ganyan. Asawa! Wala nang world here ang day ngayon. Ano kailangan mo dito? Namatayan ang tahanan ng world here. Bilang ikatlong prinsipe, obligasyon kong bisitahin ang biyuda. Hindi mo kailangan. Lumabas ka na ngayon! Luli Wing, anak ka ng isang traidor. At ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Makabantay! Narito kami. Dapin siya! Bitawan si Liwing! Jayang Zhaoxoy, alam ko ang lahat. Pumasok ka sa palasyo bilang alipin at sumali sa pagpili ng mga babae para mabawi ang titulo ng iyong ama. Ang ibinibigay sa iyo ni Guyinghan, kaya kong ibigay din. Kaya naparito ang ikatlong prinsipe para turuan ako ng daan palabas. Ama, patay na si Guyinghan, mahina na ang imperya na kapangyarihan. Ang buong palasyo ay nasa ilalim na ng kontrol ko at ng reyna ina. Buong magkakayahan. Bago sa skipisyon sa iyong mo base sa sinugin pa ni, since mo lang ang iyong kinabukasan. Tulungan ka sa akin. Sisiguraduhin ko matililigtas ka. Lagi hindi makamsilo. Namchum, simple lang. Lagyan mo lang ng pirma ang dokumentong ito. Nakalagay dito na si Shenjiang ay pumatay sa nakaraang emperador at hindi nangarapat sa trono. At si Guyinghan, ang Panginoon ng Jingyang, ay sangkot dito. Kung pipirmahan ko ito, papatunayan ko na nag-traidor ang Panginoon. Bilang isa sa kanyang mga alipin, may maiiwan pa ba akong buhay? Ito ay simbahan lang para makalaya ka ng maayos. Tulungan mo akong maupo sa trono at sisiguruhin ko mailugar ka sa loob ng palasyo. Nasari mo. Paano ko malalaman iyon? Hindi naman basta-basta maniniwala ang lahat sa sinasabi ko. Nagpunta ako sa iyo. Kaya handa na ang lahat. Kailangan mo lang sabihin, ito ay pons ni kapatan ni Guyinghan. Kapag ibinigay mo ang ebidensyang iyon, ang aking mga tao ay makikiisa sa iyo sa korte. Para patunayan na pinatay ni Shenhang ang nakaraang emperador at pinalso ang huling utos para makuha ang trono. Kaya ang seremonya bago mamatay ang nakaraang emperador. Ang buhin hindi dapat nandoon. Ikaw ang nag-ayos niyon. Ano naman? Ang tungkol sa seremonya, Sinabi sa iyo ng iyong ama. Ang aking ama, Jayang Zhaoxu, masaya ka ba ngayon? kung makikikawan, wala nang iba. Para sa akin. Dapat para sa iyong sarili. Kamaawa. Lang ito. Talagang akala mo ba? Nagiganti ka na para sa iyong ama? Hindi. Hindi. Ang iyong ama. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Hindi ikaw. Sino kung gayon? Ang aking anak. Akala mo ba? Sasabihin ko sa iyo. Ako ay talagang gustong makita ang mukha mo kapag nakilala mo ang pumatay sa iyong ama. Sinabi sa akin ng aking ama. Bago mamatay si Jayang Bokang, sinabi rin niya sa akin mismo. Itong si Jayang Bokang na walang hiya. Talagang hindi mapagkakatiwalaan. Pwede kitang tulungan. Pero, dapat naman ikita mo rin ang sinseridad mo para pang prinsipe, di ba? Kasi kung pahamak pag-isabi siya kung position ko sa Engel na Corpero. Ang dami kong ginawang pagsisikap. Kaya sa kanay mo. Sige, tingin tayo yun. Ipapasok mo yun, sila din nakita mo sa kami. Nakanilapin na lang sa ako. Tako eh, na ba siya pero. Isa niya ay ginawa din ang kopya. At si Jayang Bokang. ang naglagay nun sa pagkain niya. Dahil ikaw kumisini. Hindi ko ang post mo sa sa ama mo biyang. Pero daming an. Pero sabi, ano ba siya? Ikaw ba hindi ka lang anak? Ano?
Ibig mong sabihin ang ama ko. Pinatay ng Empress Dowager. Ikaw, Niloko mo ako. sinubukan mong agawin ang trono, nagplano ng rebellion. Ako sa kasabot ko sa Empress Dowager Papi, natapi ko. Sa tingin mo ba makikipagtulungan ako sa traitor na tulad mo? Kahit malaman mo pa yan. Ano naman? Sabihin ko na sa'yo. Ang buong Here's residence. Nasa hawak ko na. Pwede kitang patayin ngayon. At hayaang matumpuan ng mga gwardiya. Kung ganun, bakit hindi ka pa kumilos, pangatlong prinsipe? Dahil ayaw mong makipagtulungan. Bakit ka pa nagtanong ng marami? Tinanong ko yan para sa hair. Pinaamin kita sa sarili mong bibig. Para makulong ka ng hair. Patay na si Guying Han. Sinasabi na patay na ako. Here. Natakot ka, no? Guying Han. Impossible. Paano ka nabuhay muli? Kung hindi ako nagkunwaring patay, paano kita manghuli sa bitag? Akala mo ba tanga ako? Alam ko namang may lason sa pagkain. Impossible. Ng maraming taon. Bakit wala akong nabalitaan? Ang mga sundalo mo ay lihim na nasumpunan ng hukbo sa tulong ni Wei Yang. Sino pa ang magbibigay sa iyo ng balita? Shenju! Hanggang dito na lang ba? Hindi ka susuko. Shenzang! Kasalanan mo ito! Saan ako natalo sa iyo? Bakit? At hindi ako. Dahil lang ikaw ay pinanganak bago ako. Ilang taon lang ang pagitan natin. Dalhin na siya. Tayo. Tatalo at namatay sa Shenju. Tapos na ang lahat. Ayaw ko ring madawit sa pagpatay sa sariling ina. Ipadala na ang Empress Dowager sa Liuyuan para mamuhay ng tahimik bilang monghe. Matagal na kayong dalawa hindi nagkita. Hindi kayo kabilangan namin. Ang Sinanjit Police Commander na si Chayang Seoksui, matapag, mapagpakumbaba at may mataas na katangian. Siya ay may talino at mabuting ugali, pinigilan ang rebellion ng ikatlong prinsipe at tunay na isang tapat at matapang na sundalo. Itataas siya sa ranggo ng unang antas na Police Commander. At dahil anak siya ng yumaong Ling Anbo, ayon sa batas, mananatilis kanya ang tipulo ng kanyang ama. Ibinibigay ko kay Chayang Seoksui ang tipulo ng Ling Anbo. Kagalang panay. At ang iyong bagupos pa sa kaniiwan halo. Tumayo na! Ling Anbo, ikaw ang unang babaeng may boresal na titulo sa kasalukuyang panahon. Isang makasaysayang pangyayari ito. Binabati kita. Tayo po, tesa na ang unang hari. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo ni Inghan. Ngayong matupad na ang iyong hangarin, Jayang Buju, maaari ka nang maghanda para sa kasal sa makalawa. Ipinakuha ko na ring ayusin ang Bujufu para sa inyo. Ito ang aking regalo sa inyong kasal. Salamat, mahal hari.